Matagal na nakulong si Joaquin Bordado dahil sa salang pagpatay. Nang makalaya siya, itutuloy niya ang nasimulan. Yun ay ang paslangin ng mga aswang. Makikilala niya si Dennis, ang taong unang maniniwala na mabuti siyang tao. Sa kanilang pagkakaibigan, sabay nilang tutugisin ng mga aswang. Sa mga nakalipas na araw, unti-unting nagkakaroon ng mga kababalaghan sa baryo. May mga nawawalang tao at hindi na natatagpuan. Yun ang iimbestigahan ni Joaquin. Pero sa bandang huli, malalaman nila na ang lola pala ni Dennis na si Aling Luming merong matibay na koneksyon sa pinuno ng mga aswang na si Garawi. Kahit na lola ito ng kanyang kaibigan, wala siyang ibang magagawa kundi tapusin na matanda dahil naging aswang na rin ito. Tumayo na si Joaquin. Humarang siya sa kanyang mga kaselda. Isa-isang lumapit ang mga yon at saka nakipagkamay. Siya ang tinuturing na mayor sa selda 13 kaya lahat ng nakakulong doon ay tinitingala siya. Ito ang araw na kung saan masisilayan na niya ulit ang labas. Matapos ang halos 10 taon, makakalabas na rin siya. Nakulong ang binata sa salang pagpatay dahil kilala siya bilang basag ulo at talagang bumibira. Siya ang napagbintangan na pumatay sa anak ng konsehal. Sa kanya din kasi nakita ang ibang ebidensya. Nakalaunan ay napawalang bisa rin dahil hindi na sumipot ang kabilang panig. 10 taon ang binilang para pagbayaran niya ang kasalanan na kahit kailan ay hindi naman niya ginawa. Gusto niyang balikan ng pamilya ng konsehal na nagpakulong sa kanya. Pero ang balita niya, nakulong din ang mga yon dahil sa iligal na droga. Kaya gusto na lamang niyang makapagsimula ulit ng bagong buhay. Ayoko na makikita yung pagmumukha mo sa kulungan na to, ha? Ayusin mo na buhay mo para hindi ka pa napagbibintangan ng mamamatay tao. Kahit na anong ayos ang buhay mo, kung walang kwentang sistema ng hustisya sa Pilipinas, wala rin kwentang pagpapakabuti mo. Pero salamat, Sargento. Susubukan kong magbago. Tinapik na lamang siya sa balikat ng pulis. Inihatid na siya sa labas. Pagdating niya sa bungad ng istasyon, nakita na niya muli ang liwanag ng lansangan. Ang dami nang nagbago sa harapan ng lugar na yon. Natatanda niya na noong unang dinala siya roon, wala pang mga gusali sa kabilang kalsada. Ngunit ngayon, tabi-tabi na ang pamilihan. Naisip nga rin niya bigla ang dating barangay na pinagmulan niya. Napangiti na lamang siya nang akalain niyang baka sumabay na rin sa progreso ang kanilang lugar. Pumara na siya ng tricycle. Pumunta siya sa barangay ng Binangonan kung saan naroon ang mga bangkay. Ang kulungan kasi na pinanggalingan niya ay isang malaking isla. Napapalibutan ng tubig kaya kailangan talagang maglayag ng tubig para lang makauwi siya sa kanila. Habang nasa laot, bigla niyang naalala ang kapatid na si Gabriel. 10 taon pa lang kasi ang lalaking yon nang makulong siya. Wala na siyang ideya kung ano ang itsura nito. Nung makulong kasi siya, pinagbawalan niyang dumalo ang pamilya niya sa kulungan para na rin sa kaligtasan ng mga yon. At mula noon, nawalan na siya ng balita sa mga mahal niya sa buhay. Ayos na ba yan, Manong? Wala pa kasi akong pera eh. Kakalaya ko lang sa kulungan. Nakapatay kasi ako dati. Mabuti naman ako pero minsan mainitin ang ulo ko. Sa sinabi niyang yun sa bangkero, napatango na lamang yun at nagmamadaling makabalik ng bangka. Napapailing na lamang din si Joaquin. Pero sa kabilang banda ay natatawa na lang din siya. Tingin niya kasi mas naniwala ang matandang bangkero nang makita pa ang mga tattoo niya sa katawan. Naglakad-lakad siya hanggang sa makarating nga siya sa kanilang barangay. Nadismaya siya nang makitang walang nagbago sa mga kabahayan. Yari pa rin sa kahoy. Kung may simentado man, bilang lang sa daliri. Ang daanan naman, lupa pa rin. Hindi pa rin naaayos. Baku-bako, marami pa ring lubak. Ganun na ganun ang lupa na iniwan niya noong dalhin siya sa kulungan. Walang iya talaga kahit na kailan ang namumuno rito. 10 taon na nakalipas,
Wala man lang nakaisip na ipaayos yung malubak na daan dito. Palibasa, puro na lang pagpapayaman ang inaatupag eh. Mga walang pakialam sa mga mahihirap. Dumaan siya sa isang tindahan. Nagsigarilyo na muna siya. Habang nakatambay siya roon, meron siyang nakita na isang lalaki na binubuli ng isang grupo rin ng kalalakihan. Ang lalaking inaapi ay may kasamang bakla. Naglakad si Joaquin. Lumapit siya ng kaunti para marinig kung ano ang nangyayari. Bakit ba palagi nyo na lang inaapi itong si Gandara? Wala naman siyang ginagawang masama sa inyo ah. Kung wala kayong magawa sa mga buhay nyo, mahanap kayo ng trabaho para hindi ibang tao yung pinepeste nyo. Wala kang pakialam kung gusto namin pagtripan ng baklang yan. Huwag kang makialam kung ayaw mo masaktan ha. Alam ko na. Siyota mo ba yung baklang yan? Gano'n na kayo katagal ha? Napuno ng tawanan ang grupo. Pero walang balak ang lalaking si Dennis na magpatinag sa mga yon. Kahit na alam nitong alanganin kung sasagot pa siya, hindi niya pinigilan ng sariling magsalita. Nakakaya kayo. Ang lalaki ng katawan nyo pero ang kaya nyo lang gawin sa buhay nyo eh, mambisit ng tao eh. Hindi man lang kayo makagawa ng mabuti para sa pamilya nyo. Lalong-lalo ka na, Lolong. Hirap na si Aling pa rin kakalaba. Tapos ikaw, uuwi ka lang sa bahay nyo para kumain at matulog. Hindi ka ba nahihiya? Tapos ngayon eh, gagawa ka pa ng gulo? Wala ka naman magawang matino, nandadamay ka pa sa pagiging walang kwenta mo. Aba, tarantado ka. Bakit? Kaya mo na ba ako ngayon, Dennis? Kung makapagsalita ka, parang papalag na yung mga buto mo ah. Okay, bakit? Akala mo ba porke marami kayo, matatakot ako? Eh matapang lang naman kayo kapag marami kayo eh. Hindi nyo nga yata kayang lumaban ng isaan lang eh. Isahan? Bakit naman kami lalaban ng isahan eh? Grupo nga kami. Tanga ka ba? O wala ka talagang utak? Biglang hinawakan ni Lolong ang kwelyo ni Dennis. Dinikit na ito sa nakaparadang truck sa gilid. Agad namang lumapit ang beke na si Gandara para umawat. Hoy, swangit! Bitiwan mo nga yung friend ko! Hoy! Huwag kang makialam dito bakla ah! Magbalat ka na lang ng patata sa inyo! Eh ikaw, magpalaki ka na lang ng eggnog mo sa inyo! Abat, sira ulo ka! Sinuntok ni Lolong si Gandara. Agad na tumumba ang binabae. Noong mga sandaling yon, hindi na rin nagpatumpik pa si Dennis. Sinuntok na rin niya si Lolong. Ang kaso nga lang, hindi naman tinamaan ng lalaki. Sa halip, si Dennis pa ang nalagay sa alanganin. Nagsimula na ang gulo. Pinagsisisipa at pinagtatatadyakan ng mga kalalakihan ng kawawang si Dennis. Ang beki naman na si Gandara ay wala rin namang nagawa. Tinutulak lang ito sa tuwing lalapit. Noong mga sandaling yon, hindi na nakatiis si Joaquin. Kailangan na niyang makialam. Kahit na barumbado siya, ayaw din naman niyang may nagsisiga-sigaan sa lugar na dati na niyang pinagharian. Di ba kayo nahiya sa mga sarili niyo? Tumigil ang grupo ni Lolong nang marinig siyang nagsalita. Nakasimangot ang mga iyon na nakatingin sa kanya. Tila hindi gusto ang pakikialam niya. Sino ka naman mukhang gusgusin ka? Tingnan mo nga sarili mo oh. Sira pa ang pantalon mo. Ano akala mo? Dahil marami kang tato matatakot kami sa'yo? Hibang ka na ba? Hindi mo man lang ba tatanungin kung saan ako galing bago mo ako makaharap ngayon? Ano pakialam ko? Di nga kita kilala di magpapakilala ako sa'yo. Yung ba gusto mo? Bakit ka ba nakikialam? Taga rito ka ba? Tinatanong mo ako kung taga rito ako. Bakit? Interesado ka na ba? Dami mong shot-shot. Ibaba mo yung bag mo. At subukan mo na ako ngayon. Nang magkaalaman na tayo. Buburahin ko yung mga tattoo mo gamit lang ang kamao ko. Di sige, tingnan natin. Lumapit si Lolong. Akala niya porke mas malaki siya kay Joaquin ay kakayanin niya ang taong 10 taon nang nasanay sa sakit ng katawan sa kulungan. Sinuntok ni Lolong si Joaquin. Pero laking gulat ni Lolong nang mailagan siya ni Joaquin nang walang kahirap-hirap. Nahawakan ni Joaquin ang kamay ni Lolong. Hinila yung pababa. Nang mapalod ang isang tuhod ni Lolong ay saka naman tinaga ng kamay ni Joaquin ang balikat ng lalaki.
Lahat ay nagulat. Lahat ay nabigla nang makitang nakadapa na si Lolong sa lupa habang nasa likuran nito si Joaquin. Hindi makapalag si Lolong. Yun ang unang pagkakataon na nakita ng mga taong naroon na tila walang kalaban-laban ng maangas na lalaki. Kailangan ko pa bang sabihin ang pangalan ko? Bakit? Sino ka ba talaga? Ako si Joaquin. Kilala ko bilang si Joaquin Bordado sa Selda 13. Kung gusto mong mas makilala pa ako, tumira ka sa selda na pinanggalingan ko. Nakulong ka na? Saka lamang umalis si Joaquin sa likuran ng lalaki nang makita niyang naging kalmado na rin yon. Ngumisi si Joaquin. Sandaling pinagpagang pantalon. Tumingin siya sa mga kasama ni Lolong. Parang takot na takot ang mga yun na makalapit sa kanya. Mga bagito pa lang kayo. May pangalan na ako sa lugar na to. Kaya wag na kayo maghari-harian dito. Dahil nandito na ulit ako. Ikaw, anong pangalan mo? Bakit mo tinatanong? Hindi kita sinasabing sumagot ng patanong. Sumagot ka ng maayos. Lolong ang pangalan ko. Kayo lahat, ako si Joaquin. Nandito na ako. Nagbabalik na ako sa barangay na ito. Kung sino man ang mga maangas dito, pasensyahan tayo. Kayo, umalis na kayo bago pa ako mairita sa mga pagbumuka ninyo. Alis! Nagmamadaling umalis ang grupo ni Lolong. Takot na takot ang mga yon na parabang mga bata. Nang mapatingin si Joaquin kay Dennis at Gandara, nakita niyang tila umiiyak na ang Becky. Nagulat na lamang siya nang bigla siyang yakapin ni Gandara na mahigpit. Oo, bakit mo ako niyayakap? Hindi tayo talo, no? Buwang ka ba, bruwa ka? Akisto, supatembang mo. Supatembang ano? Ako na ite, si Gabriel. Gabriel? Teka, ikaw na ba talaga yan? Bakit ang haba ng buhok mo? Ano nangyari sa'yo? Bakit ka nagkaganyan? Oy, kumakatanong para namang sakit ang pagiging bakla. Sira ulo ka ba? Wala naman ako sinabing gano'n, no? Ang akin lang naman, bakit ka naging ganyan? Anong naging dahilan? Hindi ko sinasabi na ayoko sa ganyan, ha? Di tayo talaga as magtsikahan. Punta na lang kaya tayo sa ating baler. Noos ko, mismo na ang house ni Mudrak Else. Tara na! Naglakad sila patungo sa kanilang bahay. Nang makarating sila roon ay nakita ni Joaquin ang dating bahay na kinalakihan niya. Wala pa rin pinagbago. Kahoy pa rin. Ang tanging nagbago lamang ay ang bakuran. Mas sumikip ito kumpara noon. Napansin din niya na parang mas lumaki ang bakuran ng kapitbahay kumpara sa kanila. Para bang nasasakop na ang bakuran nila. Ma, nandito na ako. Nang wala ang ngiti ng Becky na si Gandara, napansin din naman ito agad ni Joaquin. Bagay na nagdulot ng pagtataka sa kanya. Oh, bakit? Kuya, wala na si Mama. Ano? Wala na si Mama. 1 taon nang makulong ka. Nagkasakit siya ng malala. Gusto ka sana namin puntahan bago siya pumanaw kaso nung araw na bago kami dumalaw, ayun, nawala na siya. Nawalan na rin ako ng lakas ng loob na dalawin ka nun. Kasi sabi ng nakausap kong gwardiya doon, nailipat na raw kayo sa Maynila. Ang matigas at maangas na puso ni Joaquin ay tila lumambot. Malapit na siyang maiyak pero pinipigilan na lamang niya. Ayaw niyang masira ang imahe ng kanyang pagiging maangas. Ikaw naman kasi Kuya Kes eh. Di mo kami pinayagang dumalaw ni Mudrak Kels. Pero, knows mo ba, before siya mategi boom boom, sabi niya, kapag nakalaya ka na raw, gusto niya magkasama tayo here sa baler para kahit papano, hindi raw mawawala mga memories. Hindi ko inakala na sa pagbabalik ko wala na pala si Mama. Kung alam ko lang na may sakit siya, gumawa na sana ako ng paraan para makita siya. Hindi na natin mabibring back ang nangyari sa patembag ko. Ang gawin na lang natin, live our life to the max. Ikaw, bakit ka naging bakla? Huling kita ko sa'yo, nakikipagsuntukan ka pa eh. Brother naman,
10 years old palang Akesh that time, no? Sa 10 taon na walay ka, dami ng happenings. Let's say, nahumaling Akesh sa mga damit na pangbabae. Pero, Kuya Joaquin, ask ko lang ha, tanggap mo ba Akesh kahit baklo siya ko? Wala naman akong pakialam kung bakla ka eh. Ang gusto ko lang, umayos ka ng ugali mo. Ayaw ko ng baklang kanal ah. Baklang matino gusto ko. Eh di go! Di naman ako palingkera, kaya goods lang. Lagi ba kayong inaaway nung kanina? Ako, sanay na Akesh. Di ko lang sila pinapansin. Pero itong friend ko, naulang siya na jombag na mga yun eh. Sabi ko kasi wag nang mag-fight. Kaso ayan, superhero ang peg. Tumingin si Joaquin kay Dennis na parang hindi rin naman makatingin na maayos sa kanya. Tila nahihiya o kaya naman ay natatakot. Bakit hindi ka nagsasalita? Aha? Ipinagtanggol mo kanina tong kapatid ko. Tama lang ang ginawa mo. Pinahanga mo ko. Inayos ni Joaquin ang marahasang kwelyo ni Dennis at sa dami ng kanyang tato, nagdudulot yun lalo ng kaba para kay Dennis. Bakit ba parang natatakot ka? Wala ka namang ginawang masama sa akin, di ba? Malma ka. Hindi ka magagaya sa mga yun kung matino kang tao. Pero, matanong ko lang. Bakit mo ba pinagtanggol itong si Gabriel? Os, brother. Correction. Gandara ang name Cash. Wala akong pakialam kung bakla ka ha. Basta tatawagin kita sa nakasanayan kong pangalan mo. Ha? Edi okay. Sagutin mo tanong ko, boy. Kaibigan ko kasi si Gandara. Ibig sabihin, kung hindi mo siya kaibigan, wala kang pakialam? Bakit? Kasi bakla siya? Kung sakaling hindi kami magkakilala, ganun pa rin naman ang gagawin ko. Hindi ko gusto na merong inaapi na walang kalaban-laban. Hindi naman sa akin issue ang kasarian eh. Ayoko lang ng ginagawa nila. Mabuti naman at hindi ka siraulo. Kasi kung siraulo ka, baka binalian na kita ng buto dyan. O Anech, dyan na lang kayo? Ayaw nyo gumora dito sa loob? Nauna nang pumasok si Joaquin. Bagya niya pang binangga ang kanyang kapatid. Lihim na nakaramdam ng lungkot ang binatang si Joaquin nang pagmasdanan niya ang loob ng bahay. Naalala niya ang lahat ng mga alaala kasama ang kanilang ina. Sa kabilang banda, sinisisi niya ang kanyang sarili. Kung hindi lang sana kasi siya naging basag ulo noon, idi sana ay mas nabantayan niya ang kanyang ina. Idi sana hindi siya napagbintangan na pumaslang sa anak ng konsehal. Ma, mapatawad mo sana ako sa dami ng pagkukulang ko sa pamilyang to. Oy, no ka ba? Patagal ka nang pinatawad ni Mudra, no? Huwag ka nang sad dyan. Hindi bagay sa mga tattoo mo, ha? Uy, nagugutom ako. Wala na bang pagkain dito? O siya, ako rin, Tom Jones na rin eh. O sige, gogora mo na Akesha. Bibili ako ng pudang natin. Pwede ba ayusin mo yung pananalita mo? Ayos lang sa akin na bakla ka pero gusto kong madali kita maintindihan. Di ko maintindihan yung mga pinagsasabi mo eh. Okay. O ikaw? Ako? Oo, ikaw. Bakit? Dito ka lang. May tatanong ako sa'yo. Ano ba yun? Sino naghahari-harian dito? Sino-sino pang mga kamag-anak ni Consial Marquez ang natitira dito? Nagbabalakang gantihan sila. Wala na sila rito. Yung iba, nagkandamatay na. Yung iba naman nakulong sa Maynila. Ano? Nagkandamatay? Bakit? Anong nangyari sa iba? Wala rin nakakaalam eh. Basta isang umaga, dumating ang mga bangkay nila na lasog-lasog na. Sa pagkakaalala ko, 15 anyos pa lang ako noon. Kami ni Gandara. Wala bang nabanggit na kahit na ano kung sino yung suspect? Nung una, ikaw pa rin ang pinagbibintangan. Kasi pinatay mo raw yung anak ni Konsyal eh. Hindi malabong patayin mo rin yung iba. Pero wala rin nangyari sa bintang nila kasi di ba nakakulong ka na nga. Mga siraulo pala talaga yung mga yun eh no. Ako pa rin kahit wala na akong kakayahan. Ang tanong, pinatay mo ba talaga yung anak ni Consial Marquez? Ano sa tingin mo? Tingnan mo ako sa mata. Tingnan mo kung talaga bang kaya kong pumatay ng tao.
Alam ko na kaya mong pumatay ng tao. Pero hindi ko lang alam kung ikaw ba talaga pumatay sa anak ni Konsyal. Hindi ko pinatay ang anak niya. Nang makita ko si Norman, nakahandusay na siya. May tama ng baril sa ulo. Na wala akong kinalaman. Di kung ganon, bakit hindi ka umapila? Kasi wala akong kapangyarihan eh. Wala akong pera. Kahit umapila ako, wala rin mangyayari. Mas pinili ko na lang na manahimik kaysa madamay pa pamilya ko. Hindi ka ba nangihinayang? Dahil ikaw ang nakulong na dapat iba ang nandun sa selda. Siyempre nangihinayang ako. Nagalit, nainis. Kinamuhian ko sila. Pero wala na magagawa galit ko. Wala na rin naman sila eh. Pero napapaisip pa rin ako kung ano nangyari dun sa mga kamag-anak ni Konsyal na pinatay. Meron akong narinig na chismis noon. Kaso noon pa yun eh. Hindi ko sigurado kung totoo. Kasi hindi ko rin naman alam din kung totoo mga pumaslan sa kanila. Bakit ano ba yun? Ang narinig ko na sinabi ng mga tricycle driver noon, aswang daw ang pumaslang sa mga kamag-anak ni Konsyal. Aswang? Oo! Pinaslang daw sila ng mga aswang kasi itong si Konsyal may nilokong negosyante. Ang chismis, yung negosyante, aswang. At alam mo ba kung anong nakapagtataka? Yung mga tricycle driver na narinig kong yun ang pinag-uusapan, abay, bigla na rin nawala. Hanggang ngayon, hindi na sila nakita. Alam ko yan kasi yung isa sa mga tricycle driver, tatay ng kaibigan namin ni Gandara. Sandaling hindi nakapagsalita ang lalaking si Joaquin. Nung nasa kulungan siya, walang araw na hindi nawala sa kanyang isipan ang tungkol sa mga nilalang na yon. At ang mga nilalang din na yon ang isa sa mga dahilan kung bakit sabik siya sa paglaya. Ayos ka lang ba? Bakit parang natahimik ka yata? Oo, ayos lang ako. Nagugutom na kasi ako eh. Paglabas ko ng kulungan, wala akong kapera-pera. Lahat ng naipon ko sa kulungan, ibinigay ko na talaga sa mga kakosa ko. Bakit? Ikaw ba mayor nila? Oo, bakit? Gusto mo rin bang maging mayor? Hindi Ayoko makulong no? Mga ilang sandali lang ay nakabalik na rin naman si Gandara. Sabay silang kumain tatlo. Sa mga sandaling yon, kahit na papaano ay gumagaan na rin ang kalooban ni Joaquin. Dahil matapos ang 10 taon, hindi na mga preso ang kasama niyang kumakain. Iba pala ang pakiramdam na makalaya. Ito ang pakiramdam ni Joaquin habang nakatulala siya sa labas ng kanilang bahay. Nung una, inakala niyang hindi na talaga siya makakalabas. Mabuti na lamang ay nagkaroon siya ng parol. Masaya naman si Joaquin na nakita na niya ang kanyang kapatid. Pero marami ang panghihinayang niya dahil hindi na niya inabutan ng kanilang ina. Dakong 5:00 ng hapon, umalis na muna si Joaquin. Ilang minutong lakad lang ang sementeryo mula sa kanila. Kaya agad siyang nagtungo roon para bisitahin ang kanilang ina. Pagdating niya roon, nahanap niya agad ang puntod ng ina niya na nasa bandang gitna na ng sementeryo. Ma, nandito na ako. Nakalaya na ako. Ikaw, kailan ka ba babangon dyan? Miss ko na yung mga pagbubunga mo sa umaga eh. Pati na rin ang sermon mo sa gabi bago ako matulog matapos mag-inom. Ma, patawad Hindi na ako nakaabot sa'yo. Kung nasaan ka man ngayon, sana masaya ka na. Ngayon ko lang na-appreciate yung mga pagbubunga mo, mga sermon mo. Kasi ngayon ko lang napag-isip-isip na para naman sa akin yun eh. Ngayon lang talaga. Kung kailan wala ka na. Totoong laging nasa huli ang pagsisisi. Biglang humangin ng malakas. Bagyang napangiti si Joaquin. Pero nawala ang ngiting yun na makaramdam siya ng kakaiba. Sinuyod niya ng tingin ang buong paligid. Wala siyang ibang nakita kundi ang mga nicho lang na nilulumot na rin dahil sa kalumaan. Ma, sandali lang May kukumpirmahin lang ako. Sandaling iniwan ni Joaquin ang puntod ng ina. Naglakad siya para sundan ang nararamdaman niyang presensya.
Habang naglalakad siya, palakas ng palakas ang naririnig niyang kaluskos. Parang may tao na naglalakad at umaapak sa mga tuyong dahon. Inihanda na niya ang kanyang sarili. Nakahawak na siya sa patalim na nakasuksok sa kanyang tagiliran. Marahan siyang naglakad patungo sa likuran ng puno. Pagtingin niya roon, dismayado siya nang makita ang isang aso na kulay puti. Pambihira naman. Bakit ka ba nandito sa sementeryo? May dinadalaw ka rin ba? Tumahol lang ang aso. Malis ka na. Di ka pwede sa sementeryo. Mabubulaw mo lang itong mga nandito eh. Tong aso na to, oh. Alis! Agad na tumakbo palayo ang aso ng bugawin na ito ni Joaquin. Napapakamot na lamang siya sa noon niya dahil doon. Binalikan na lamang niya ang kanyang ina. Mahigit 1 oras din siyang naroon. Pagkatapos, naglakad-lakad na muna siya sa buong barangay nila. Wala nang nakakakilala sa kanya. Kahit ang mga dati niyang kakilala ay hindi na siya natatandaan. Naiintindihan naman niya ang mga yon. Kahit din naman kasi si Gandara na kapatid niya ay hindi agad siya namukaan. Malaki na rin kasi talaga ang ipinagbago ng mukha niya. Mas dumami kasi ang tattoo niya sa katawan nang makulong siya sa mahabang panahon. Hey Dennis, tama ba? Nadaanan niya ang binata sa tapat ng isang bakuran. Abala yung nagsisibak ng kahoy. Agad din naman itong lumapit sa kanya. Oh, bakit? Ano kailangan mo? Saan may bilihan dito ng lambanog? Nakto, sarado na tindahan sa mga ganitong oras. Kadalasan, sa baya ka na makakabili ng ganyan. Ang layo. Nakakatamad. Bukas, samahan mo ako ha. Di ako pwede. Marami akong gagawin bukas eh. Tsaka, di ba wala ka pang pera? Saan ka naman kukuha ng ipambibili mo? Tingin mo hihingi ako sa'yo? Eh kung iuntog kaya kita sa muscle ko. Malamang, nanghingi ako sa kapatid ko. Siya may pera eh. Masipag rumakit si Gandara eh. Siya na ang bumubuhay sa sarili niya mula nang mawala ang mama ninyo. Wala naman din kasing tumutulong na kamag-anak ninyo. Lahat sila, parang tinakwil na kayo mula nang makulong ka eh. Ngayon nandito naman ako. Hindi ko hahayaan na magdusa yung baklang yun. Kapatid ko yun eh. Kaya akong bahala ron. Eh saan ka naman kukuha ng pera? May mahanap ka pa bang trabaho? Kaya mo ba ako tinatanong ng ganyan kasi nakakulong ako? Oo, ano pa ba? May mahahanap pa akong trabaho. May kakilala akong magpapasok sa akin sa dati kong trabaho. Illegal? Hindi to illegal. Isa tong trabaho na kahit kailan, hindi mo basta-basta mapapasok kung takot kang mamatay. Eh di illegal nga. Basta, kapag may oras ka, samahan mo akong maghanap ng lambanog. Tinapik na lamang ni Joaquin ang balikat ng binatang si Dennis at naglakad na rin papalayo. Pagsapit ng gabi, habang walang kamalay-malay ang kanyang kapatid, nagtungo siya sa kagubatan. Pupuntahan niya ang isang kakilala na noon niya pakasakasama sa mga lakad niya. Kakilala na nagturo sa kanya kung papaano kumita ng pera. Walang takot na naglalakad si Joaquin sa gitna ng gubat. Sanay na siya sa mga ganitong sitwasyon. Bago siya makulong, yun naman kasi ang ginagawa niya. Makalipas lang ang ilang minuto, natanaw na rin niya ang isang maliit na barangay. Nasa barangay na yon ang isang malaking bahay na kung saan yon ang itinuturing na mansyon sa gitna ng gubat. Mala White House ang datingan nito dahil sa malinis nitong tingnan. At ang taong nasa loob ng mansyon na yon ay ang taong minsan ang tumulong sa kanya na makalaya. Pero tinanggihan niya rin dahil sa isang dahilan. Papasukin niyo ako! Kaibigan ako ni Tadeo! Hindi sumagot ang mga gwardiya na nasa harapan ng mansyon. Nakatingin lang sa malayo ang mga yon at mahigpit ang pagkakahawak sa mahabang baril. Ako si Joaquin, ang isa sa pinakamataas na tauhan ni Tadeo. Kung ayaw niyo akong papasukin, sabihin niyo na lang na nakalaya na ako at... Ha? Natigil ang pagsasalita ni Joaquin nang may dumating na magarang sasakyan. Lumabas sa sasakyan na iyon ang matandang mayaman.
si Tadeo. Malaki nang itinanda nito mula nang huli silang magkausap nito. Tadeo? Sino ka? Kung hindi mo ako namumukaan, busesan mo na lang ako. Joaquin? Ako nga. Nagkaroon ng ngiti sa mukha si Tadeo nang makilala na siya nito. Walang ano-ano ay dinala na siya nito sa loob. Nagpahanda ang matandang lalaki ng pagkain. Meron ding alak. Ang gabing yun ay parang pagdiriwang para sa kanilang dalawa. Noon kasi, talagang silang dalawa na ang sanggang dikit sa maraming bagay. Para silang mag-ama. Kung hindi nga lang nakulong ang binata, baka ngayon ay mas marami na silang natapos na misyon. Buong akala ko sa kulungan ka na mamamatay eh. Pasensya ka na, Joaquin ah. Sinusubukan ko naman na makalaya ka pero hindi gumagana ang pera ko eh. Wala rin naman akong kakilala na pwedeng bumakap sa'yo. Hindi mo kailangang humingi ng pasensya, Mang Tadeo. Ako rin naman ang may gusto na huwag kayong makialam sa pagkakakulong ko. Dahil sa kabilang banda, naging pabor din naman sa akin ang nangyari. Pabor? Anong ibig mo sabihin, Joaquin? Mukhang marami na akong hindi nalalaman mula na makulong ka. Bago ako makulong, napatay kong isa sa mabibigat nating kalaban. Alam ko na hahanapin na nila ako nun. Kaya sumama agad ako sa mga pulis ng dakpin nila ako. Kasi alam ko na kapag nasa kulungan ako, hindi sila makakalapit sa akin. Kung ganyan pala nangyari, bakit hindi mo agad sinabi sa akin? Sinarili ko ang tungkol doon. Ayaw kong madami ang mga taong may koneksyon sa akin. Pati na rin ang pamilya ko. Hindi ko pinayagan na dalawin ako. Kasi alam ko na kapag nalaman nila kung sinong mahahalaga sa akin, idadamay din nila. Hindi sila basta-basta. Kaya nakakasiguro ko na hindi sila titigil hanggat hindi ako nagagantihan. Prinsipe ang napatay ko, Mang Tadeo. Malaking kawalan yun sa kanila. Totoong peligroso nga ang ginawa mo. Pero kasama naman yun sa misyon ninyo eh. Nung panahon na yun, mas pinili kong hindi ka nalang madamay. Dahil kapag ikaw ang namatay, masisira na ang organisasyon. Tungkol sa organisasyon, matagal nang buwag ang samahan, Joaquin. Buwag? Bakit? Anong nangyari? Alam mo naman na ikaw ang alas ng samahan. Ikaw lang ang may kakaibang tinataglay na kayang tumapat sa lahat ng kalaban. Kaya, nung mawala ka, lahat sila ay nawalan na rin ng pag-asa. Ang iba ay namatay. Ang iba naman mas pinili na lang na mamuhay ng payapa sa ibang lugar. Napabuntong hininga na lamang ang matandang lalaki. Baka sa mukha nito ang panghihinayang sa nangyari. Si Tadeo kasi talaga ang nagpatakbo ng organisasyon mula pa noong umpisa. Kaya hindi nito maiwasang hindi malungkot. Gusto kong Buhayin ulit ang samahan. Paano mo naman gagawin yon? Wala na mga kasama natin. Isa pa, nasa na mga gamit mo? Wala na rin, hindi ba? Bago ako makulong, naibaon ko ang mga gamit malapit sa paanan ng bundok. Alam kong naroon pa rin ang mga yon. Nararamdaman ko. Ang mga kasama natin, paano natin sila mapapabalik? Hindi natin sila mapapabalik kung sasabihan lang natin sila na bumalik. Gagawa tayo kagad ng hakbang at yun ang ipapakita natin sa kanila. Bibigyan natin sila ng dahilan para magbalik loob sa samahan. Kung ganun ihanda ko na pala ang mga kliyente natin. Mula nang mawala ka, marami pa rin ang lumalapit sa akin para ipapatay ang mga gusto nilang ipapatay. Nung mawala ka kasi, ang dami na rin talagang lumitaw na mga perwisyo Karamihan sa mga pinipeste ng mga nilalang na yon, mayayaman din talaga. Sige, ihanda mo na mga kliyente at ihanda mo na rin ang mga pasahod. Kailangan ko rin kasi talaga ng pera para makapagsimula Bukas ng umaga, sabihan mo ang mga kliyente mo na tuloy na ulit ang operasyon. Pakisabi na nakalaya na ang bordadong birador ng mga aswang. Malapad ang ngiti na matandang si Tadeo. Sabik na agad itong maibalik ang samahan na dating nagprotekta ng kanilang lugar. Masayang lumabas ng mansyon ang binatang si Joaquin. Ngiting tagumpay din siya dahil nakabali siya ng pera kay Tadeo.
Paniguradong meron na silang panggastos ni Gandara ng ilang buwan. Bago siya umalis sa gubat, ay pinunta na muna niya ang mga nakatanim niyang gamit sa paanan ng bundok. Halos kalahating oras din ang nilakad niya bago niya yun narating. Sa wakas, nandito na rin ako. Nandito na ako para gamitin kayo ulit. Sana'y ako pa rin ang kinikilala niyong amo. Gamit lang ang makapal na sanga ng puno na may talim sa dulo, hinukay niya ang lupa. Maya-maya lang nakita na niya agad ang baul kung saan nasa loob nito ang mga gamit niya noong pumapatay pa siya ng mga aswang. Pagbukas niya ng baul, napapikit agad siya nang biglang sumilay sa kanya ang malakas na liwanag. Silaw na silaw ang lalaki, pero maya-maya lang ay naging bahagya na lamang ang liwanag na nagmumula roon. Kinuha niya agad ang isang kwintas. Ang kwintas kung saan nakadikit ang isang itim na bato. Ang bato na siyang nagsisilbing anting-anting ni Joaquin. Maraming salamat, mahal kong anting-anting. Kahit na matagal tayong hindi nagkita, ako pa rin ang kinikilala mo. Ngayon nandito na ako, makakasama na tayo muli. Kinuha ni Joaquin ang lahat ng nasa baul at nilagay niya sa kanyang bag. Agad na rin naman siyang umalis. Oh, ano ba supatembang? Bakit ba ngayon ka lang? Sleeping Beauty na akis eh. Di ba sabi ko ayusin mo pananalita mo pagkausap mo ako? Okay. Pero, saan ka ba galing? Diyan lang, sa kakilala. Dumiskarte ako ng pera. Ano yung daladala mo? Baka gusto mong kumain ka na. Tapos na ako eh. Eto lugaw oh. Ay, bongga. Sweet mo naman, brother. Meron kang pasalubong. Sweet-sweetin mong mukha mo. Baka bultuin ako ni mama kapag pinabayaan kita, no? So, ano pala ang buhay mo sa kulungan? Sandaling natahimik si Joaquin. Umupo na muna siya sa tapat ng lamesa. Napangiti siya ng mapait. Nung una, siyempre mahirap. Pero nung tumagal, nasanay na lang ako. At saka, ako naging mayor sa selda namin kasi wala ni isang kaya kong talunin sa suntukan eh. Pero pagdating naman sa pagkain, limitado lang. Hindi makakakain ng marami kung pangkaraniwang preso ka lang. Eh ako, kahit papano hindi naman ako nakukulangan. Pero yung mga sobra, pinamamahagian ko yung mga kakosa ko. Wow! Bait-baita ng peg! O bakit? Dapat ba kapag preso ka, siraulo ka? Gabriel, hindi ko kasalanan ng pinagbayaran ko. Hindi ako masama. Basta gulero lang ako dito sa atin. Pero hindi naman ako ng abuso ng mga taong wala namang ginagawang masama. Uy! Relaxation, brother. Hindi ko naman sinabing masama kang tao no? Ito naman. Sa mga susunod na araw baka wala ako dito sa bahay. Oh, saan ka naman gogora? Gugurang pinagsasabi mo. Saan ka pupunta, I mean? Didiskarte ng trabaho. Sige na, matutulog na ako. Kumain ka na dyan. Tumungo na lamang ang binatang si Joaquin sa kanyang silid. Paghiga niya ay agad na rin naman siyang nakatulog. Kinabukasan, pagdilat niya ng kanyang mga mata, narinig niya agad si Gandara na maingay sa labas. May kinakausap ito mga tsismosa. Napailing na lamang si Joaquin. Hindi niya inakala na parte pala ng grupo ng mga tsismosa ang kapatid niya. Lumabas na lang siya para bumili ng almusal. Palingon-lingon siya sa mga nadadaanan niyang tambay. Hindi tumitingin ang mga yon sa kanya. Natatakot dahil sa dami ng tato na nasa katawan niya. Sinusuri niya ang mga tambay na yon kung may kapasidad ba ang mga yon na sumama sa trabaho niya. Kailangan niya kasing maghanap ng mga bagong tao. Hindi niya kasi sigurado kung babalik pa ang mga dati nilang kasamahan. Nang makadaan na siya sa lumang kulungan ng mga baboy, naroon ang grupo ng lalaking si Lolong. Nakatambay, tamang sigarilyo, tamang tawanan. Pero ang mga ngiti ng mga yon ay nawala nang tumigil na si Joaquin sa harapan. Oh, anong kailangan mo? Wala na kaming ginagawa masama sa iyo Gusto mo bang kumita ng pera? Oh,
bibigyan ko kayo ng pagkakataong kumita ng pera para naman magkaroon kayo ng silbi sa bayan at sa mga magulang ninyo. Nag-o-offer ka ba o nang iinsulto ka lang? Parehong ganun na nga. Mas maganda nang malaman nyo sa akin pa lang na pabigat lang kayo sa lipunan. O ano, interesado ba kayo sa trabaho na inaalok ko? Nag-aalok ka ng trabaho pero hindi mo naman sinasabi. Nagpapatawa ka ba? Hindi ako nagpapatawa. Sa katunayan, pwede ako magpayak ng tao ngayon. Oo, kalma lang. Ano ba kasing trabaho yan? Kailangan nyo lang pumatay ng aswang. Nagtawanan ng mga kasama ni Lolong, habang si Lolong naman ay nagpipigil na lang din ng kanyang tawa. Pero si Joaquin, seryoso lang ang muka. Walang mababakas na nagbibiro ito. Kaya naman agad na rin nanahimik ang grupo ni Lolong. Tingin nyo ba nakikipagbiruan ako sa inyo? Ha? Eh yung sinasabi mo naman kasi hindi ka panipaniwala eh. Wala pa naman kasi kaming naririnig na may ganyang klase ng trabaho. Pwes, ngayon narinig nyo na. Ang tanong ko ngayon, papayag ba kayo o hindi? Eh pagpalagay na lang natin na may ganyang klase ng trabaho. Eh ang tanong, magkanong sasahurin namin dyan? Higit pa sa 2 araw ninyong pagtatrabaho sa isang factory. Malaki-laki rin. May sahod kayo kahit na wala kayong mapapatay. Pero kung may mapapatay kayong aswang, mas maganda, mas malaki ang sahod. Napaisip bigla si Lolong sa sinabi ni Joaquin. Kahit na nagdududa pa mga yon sa sinabi ni Joaquin, tila ba inaakit na sila ng pera para maniwala at sumubok. Ayoko na makapanakit ng tao. Marami na akong sinaktan sa kulungan. Kaya kayo, umayos-ayos kayo kapag akong kaharap nyo. Naintindihan nyo ba? Oo, naintindihan namin. Kapag nakapagdesisyon na kayo, pumunta kayo sa bahay namin. At siya nga pala, humingi kayo ng paumanin sa kapatid ko at kay Dennis. Dahil kung hindi, matatagpuan ang katawan niyo sa ilog na palutang-lutang. Napalunok na lamang ng laway ang grupo ni Lolong para silang lalagnatin sa takot. Habang si Joaquin naman ay gumisilang at napailing. Nagpatuloy na lamang siya sa paglalakad hanggang sa marating na nga niya ang tindahan ng tinapay. Sakto naman na naroon din si Dennis. Naisip niya agad na isama na rin ito sa trabahong papasukin niya. Dennis, may pinagkakaabalahan ka ba sa buhay mo? Eh, bukod sa pagsisibak ng kahoy, wala na. Natanggal na ako sa trabaho kahapon lang. O sige, bibigyan kita ng trabaho. Sabi nang wala ring trabaho eh. Napapansin ko parang masyado ka ng kampante kapag kinakausap ako Alam mo bang kaya kitang tupiin sa walo nang hindi ako umaalis dito sa kinatatayuan ko? Ay, pambira naman. Masyado ka naman mainit. Ano ba yung trabaho na sinasabi mo? Papatay ka lang ng aswang. Ano? Papatay ng aswang? Eh, paano? Eh di tuturuan kita. Sinasabi mo ba sa akin na pumapatay ka talaga ng aswang? Gusto mo bang malaman? Halika, sumama ka sa akin. Patutunayan ko sa'yo. Ay, hindi na. Mukha ka namang nagsasabi ng totoo eh. Hindi ka man lang ba magtataka? Hindi. Hindi naman ikaw yung tipo ng tao na magsasayang ng oras para lang sa isang kwentong gawa-gawa lang. Nakakawala ng angas ang paggawa ng mga kwentong walang kwenta, no? Alam mo, gusto ko ugali mo Pero, hindi ako sasama sa trabahong inaalok mo, no? Wala akong alam sa pagpatay ng aswang eh. Kaya nga tuturuan kita. Marami ka ba talagang alam sa mga ganyang bagay? Ikukwento ko sa iyo sa ibang araw kapag interesado ka na sumali sa sinasabi ko. Eh, sasali ako kapag kinuwento mo na sa akin yan. Kung ano man yung hindi mo kayang ikwento sa iba. Napatango na lamang si Joaquin. Dinala niya si Dennis sa kagubatan. Meron silang pinuntahan na lumang kubo. Sira-sira na ang harapan nito. Parang ilang bagyo na ang dumaan doon pero nanatili pa rin nakatindig doon. Nagtataka ang lalaking si Dennis kung ano ang ginagawa nila roon. Pero pumasok si Joaquin sa loob. Paglabas nito, may daladala na itong itak. Oh, ano yan? Malamang itak. Nakakita ka ba? Ibig ko sabihin, bakit ka may dalang itak? At bakit may itak sa loob ng kubo na yan?
Ang kubo na ito dating pahingahan ng mga kagaya kong bumibira ng aswang. Ang tawag sa amin, manunugis. Hindi ko inakala na may ganito ka palang tinatago ha. Kala ko kasi dati, base sa kwento ng kapatid mo, basagulero ka lang eh. Totoo naman basagulo ko nun. Pero walang alam ang iba kung ano ang ginagawa ko kapag gabi na. Isa ako sa dahilan kung bakit walang buntis na napapahamak noon. Ngayon, naniniwala na ako na pumamatay ka talaga ng aswang. Ano naman ang magagawa ko kapag nakasali na ako sa inyo? May mapapala ba ako dyan? Kagaya nga na sinabi ko sa'yo, trabaho to, hindi to libre. May nasagap kaming balita ng boss ko na ang mga aswang, pinupuntirya pa rin yung mga mayayaman. Pinapatay yung mga negosyante at inaangkin ang mga yaman nila. Ang mga magiging kliyente natin ay mga mayayamang tao. Mga taong maraming pera na kulang sa proteksyon laban sa mga aswang. Natanging mga manunugis na gaya ko lang ang makakapagbigay ng kapayapaan sa kanila. Ang dami nilang pera. Bakit hindi sila kumuha ng mga tao para protektahan sila? Uso na baril pre, no? Alam mo, Dennis, kung sapat lang ang baril, hindi na nila kami kailangan. Nakakatuwa mang isipin pero kami mga manunugis na patalim lang ang gamit, kami pa ang nakakapatay sa mga aswang. Yun ay dahil kami ang mas nakakaalam kung paano sila patatahimikin. Binabayaran nila kayo. Magkano naman? Malaki. Sapat na para mabuhay ka ng 2 buwan o hanggang 4 na buwan. Wow! Kanong kalaki? Sasali ako. Kasi kailangan mo ng pera. Oo. At gusto ko rin magkaroon ng saysay itong buhay ko, no? Yan. Sige. Tama yan. Teka. May tanong ako. Ano naman yan? Bakit parang hindi ka naman barumbado? Nung unang kita ko sa'yo kahapon, pakiramdam ko siga ka eh. Siga naman talaga ako eh. Pero hindi sa lahat ng tao. Siga na lang ako sa mga taong mapang-abuso at mapang-api. Yun ang natutunan ko sa loob ng kulungan. Si Gandara, kailan mo sasabihin sa kanya tungkol dito? Hindi ko alam. Tingin ko, hindi niya na dapat malaman. Magugulat siya. Baka mamaya, maka-apekto pa ito sa mga racket niya. Ay siya nga pala. Mamayang gabi magkita tayo sa gilid ng arko. Doon tayo makikita-kita kasama ng iba pa. Ng iba pa? Akala ko ako lang eh. Kailangan namin ng maraming miyembro, kaya meron kang makakasama. O tara na, umalis na tayo. Dakong 4:00 na makabalik na sila sa kanilang baryo. Tinanguan na lamang ni Joaquin ang binatang si Dennis bago sila naghiwalay ng landas. Napatigil siya sa paglalakad nang biglang maramdaman ni Joaquin na tila umiinit ang tattoo niya sa likuran, ang imahe ng isang leon. Ito na ang senyales, magagamit ko na rin kayo sa wakas. Napapangiti na lamang si Joaquin at saka ipinagpatuloy na rin ang paglalakad. Saan naman ang gora mo? Tabi na. Di ba sinabi ko naman sa'yo na maghahanap ako ng pagkakakitaan? Ayaw ko naman na maging pabigat sa'yo, no? Kakalabas ko lang ng kulungan tapos magiging walang kwenta pa rin ako. Okay, sige. Ikaw naman ang bahala dyan. Basta, umuwi ka kagad ha. Alam mo naman, kapag may nangyaring masama sa'yo sa daan, magiging mag-isa na naman ako sa buhay. Ako? Mamamatay? Matagal mamatay ang masamang damo, no? Napangisi na lamang ang lalaking si Joaquin. Sinimulan na niyang maglakad. Pero bago siya makarating sa kanilang taguan, nakita niya si Dennis na binubulyawan ng matandang babae. Ang kapal din naman ang mukha mong pigilan ako sa gusto kong gawin. Sino ka ba? Palumunin ka lang dito sa bahay Hindi ka na nahiya sa akin? Tingnan mo nga sarili mo. Wala naman ako masamang intensyon eh. Sinasabi ko lang naman na huwag kang maging kampante dun sa manggarawi na yon. Iba talaga pakiramdam ko sa kanya eh. Parang marami siyang tinatago. Hinuhusgahan mo yung tao kahit hindi mo naman siya kilala. Ang tigas din pala ng mukha mo ano? Ako na nagsasabi sa inyo, Ang balak lang niya sa inyo ay makuha ang lupain niyo sa norte. Kapag nakuha niya yun sa inyo, hindi ka na niya siseryosohin. Hindi ganong klase ng tao si Karawi. Manahimik ka lang, lalaki ka. Ikaw ang walang kwenta rin. At talagang may gana ka pang makapag-isip ng ganyan sa nobyo ko.
Isa pa, mayaman tao si Karawi. Marami siyang pera at marami din siyang lupain. Paano niya may isip na nakawin sa akin ang lupain ko? Kung siya mismo may ganun na nga. Mag-isip-isip ka nga ng maayos, Dennis. Yan kasi napapala mo sa kakanood mo ng bold eh. Paano ka naman nakakasiguro na matino siya? Kailan lang naman kayo nagkakilalang dalawa? Hay, si Raulo! Magkababata kami ni Karawi. Kilala na namin ang isa't isa nung maliliit pa kami. Ngayon nagkita na kami ulit. Ay hindi ko nahahayaan na may pumigil ulit sa aming dalawa. Basta ako, sinabihan lang kita ala. Hindi ako nagkulang sa pagpapaalala sa'yo. Hindi ko kailangan ng paalala mo! Ang mabuti pa, paalalahanan mo ang sarili mo na hindi habang buhay ay palamunin ka rito. Magbanat ka lang, may trabaho na ako dati. Pero pinatigil niyo ako para mag-asikaso dito sa bahay at para maging utusan niyong lahat. Tapos ngayon, wala akong trabaho. Sasabihin niyo sa akin, palamunin ako. Naibang na yata kayo eh. Anong sinabi mo, si Raulo ka? Nakita ni Joaquin na sasaktan na ni Aling Luming ang binatang si Dennis, kaya hindi na napigilan ni Joaquin ang makialam. Lumapit siya roon at inawat ang dalawa. Oo, kalma. Hindi nyo naman kailangan umabot sa sakitan kasi maglola kayong dalawa. Hay, sino ka naman? Hindi nyo ba ako nakikilala? Ako yung palagi nyong chinichismis dati na pariwara ang buhay. Joaquin? Haba, nakalabas ka na pala sa kulungan. Kumusta naman ang bakasyon mo rito? Kailan ang balik mo sa Lungama? Ayos naman ang bakasyon ko rito. Siguro, bukas na bukas din, babalik na ako doon kapag may pinatay akong matanda na matabil ang dila. Hindi ko sinasabing ikaw yun ha. Sa sinabing yun ni Joaquin ay tila natameme ang matandang babae. Nakaramdam ito ng takot sa pasimpleng pagbabanta ng binata. Tiningnan ni Joaquin si Dennis. Meron siyang nakita mga pasa sa gilid ng labi nito. Oh, ano nangyari dyan, Dennis? Wala yan. Sinasaktan ka ba ng mga anak nitong si Aling Lumeng? Nasaan ang mga anak mo, Aling Lumeng? Pakisabi, magsuntukan kami hanggang sa magkaburahan kami ng muka. Joaquin, ayos na. Ayaw ko na lang ng gulo. Hoy, ikaw matanda ka ha. Ayus-ayusin mo ugali mo. Kakaunting oras na nga lang meron ka sa mundong to. Napakasama pa ng ugali mo. Ikaw naman, Dennis, lumayas ka na sa bahay na to kapag nakapagsimula ka na magtrabaho. At saan mo naman dadalhin ang pamangkin ko? May lakas ka pa talaga ng loob na tawagin siyang pamangkin ha. Manahimik ka na, tanda. Kung gusto mong malaman, itanong mo kay San Pedro. Kung gusto mong makausap si San Pedro, kailangan mo munang mamatay. Isusumbo kita kay Kapitan. Nagbabanta ka. Di sumbong mo. Samahan pa kita eh. Sabi mo sa mga anak mo ha. Magsuntukan kami. Pumunta na lang sila kamo sa bahay kapag may time sila. Ako ha. Hindi yung kapatid kong bading. Ako. Pumasok na lamang ng bahay ang matandang si Luming. Napapailing na lang din si Joaquin. Tiningnan niya na masama ang lalaking si Dennis. Ikaw naman kasi, matuto kang lumaban. Kapag hinayaan mo silang tarantaduhin ka lang, habang buhay nilang gagawin sa iyo yun. Tumango na lamang si Dennis. Sabay na rin silang umalis patungo sa kanilang tagpuan. Nang makarating sila roon, kasama nila si Lolong kasama ang iba pa nitong tropa. Nagtataka naman si Dennis dahil doon. Hindi kasi nito inakala na sila Lolong ang makakasama nila sa lakad na yon. O Joaquin, anong ginagawa nila dito? Ikaw, anong ginagawa mo rito? Yan ang tanong. Inimbita ko sila. Makakasama natin sila sa trabaho na ito. Alam mo naman na kaaway ko itong mga to eh. Kaya malabo magkaisa kami niya sa trabaho. Magkakaisa kayo sa trabaho kapag ako ang kasama ninyo. Kasi kung hindi, sama-sama ko kayong ibabaon sa lupa. Tandaan nyo ha, sanay na ako sa loob ng kulungan. Kayo, sanay ba kayo sa ilalim ng lupa? Basta ako, wala naman akong pakialam sa'yo, Dennis eh. Trabaho lang pinunta ko dito. Ikaw, Lolong ha, hindi ka pa humihingi ng pasensya dito. Bakit ko naman gagawin yun? Kasi may kasalanan ka. Baliw ka pala eh. Humingi ka ng sorry dito kay Dennis. Kung ayaw mong balian kita ng buto ngayon. Kayo rin mga nasa likod. Kumakamot na lamang sa ulo ang binatang si Lolong.
Sa takot na baka masaktan na naman siya ni Joaquin, nilunok na lamang nito ang kanyang pride. Dennis, sorry. Sorry sa mga ginawa namin. Di na mauulit. Hindi na talaga mauulit kasi magiging magkakampi na kayong dalawa. Sinimulan na rin nila ang paglalakad. Nagtungo na sila sa loob ng kagubatan. Noong mga sandaling yon, tahimik lang nilang tinatahak ang daan. Boss, kailan natin makikita yung mga aswang? Gustong-gusto ko nang sumahod eh. Huwag kang atat. Darating din ang kamatayan sa'yo. Hindi basta-basta ang mga aswang kaya wag niyong ginagawang laro to ha. Sumama kayo dito nang wala kayong kaalaman sa mga aswang? Seryoso ba kayo sa magiging trabaho natin? Oo naman. Bakit? Anong tingin mo sa amin? Patatakot sa mga aswang? Baka ikaw. Hoy, manahimik nga kayong dalawa. Malapit na tayo. Natanong na nila ang maliwanag na mansyon. Sumilay ang ngiti sa mukha ni Lolong. Habang tahimik lang naman si Dennis. Hindi nagtagal at narating na rin nila ang mansyon ni Mang Tadeo. Pagpasok nila sa loob, ay dinala sila ng isang gwardya sa malawak na silid kung saan naghihintay na roon ang matandang mayaman. Mapagpalang gabi sa inyong lahat mga pare. Ako nga pala si Tadeo, ang nag-iisang pinuno ng organisasyon ng mga manunugis dito sa ating probinsya. Siya ang tinuturing naming amo, boss at utak ng samahan. Sa kanya lumalapit ang mga nagiging kliyente para pumatay ng aswang. Siya rin ang magpapasahod sa atin. Alam niyo naman na siguro kung anong klaseng trabaho ang pinasok ninyo. At dahil delikado ang pinasok ninyo, hindi naman pwedeng sumaba kayo kaagad ng walang laman niyang mga utak ninyo. Ano po ang kailangan namin gawin? Dadaan kayo sa pagsasanay. Lahat ng mga dapat niyong malaman mula sa paghawak ng sandata hanggang sa aktwal na pakikipaglaban ay ituturo namin sa inyo. Merong magtuturo sa inyo na kapwa din namin manunugis. Ang gusto lang namin ay makiisa kayo. Magiging maganda ang trabaho natin kung makikinig kayo sa lahat ng ituturo sa inyo. Sa mga susunod na araw, madadagdagan pa kayo. Marami pang magiging miyembro. Pero kayo, maswerte kayo dahil mauuna kayo matuto. Gusto ko na magsimula ngayon. Hindi. Sasama ka sa akin ngayong gabi, Dennis. Teka, ano yan? Special treatment? Gusto mo bang ikaw ang sumama sa akin para sumaba ka na kagad sa pakikipaglaban kahit na wala ka pang alam? Tila napagtanto ni Lolong na delikadong sinasabi ni Joaquin. Pero si Dennis hindi man lang nakaramdam ng kahit na kaunting kaba. Kaya matapos ang pag-uusap na yon, umalis na rin silang dalawa ni Dennis. Teka, bakit nga ako? Bakit hindi si Lolong? Mapapalaban na ba tayo ngayon? Pinadala mo na ako nitong itak na to eh. Ikaw ang sinama ko kasi ikaw ang gusto kong maging kanang kamay ko. Gusto ko lang ipakita sa iyo mga aswang at kung paano ko sila papaslangin. Maraming salamat sa tiwala mo. Pero kapag ako namatay dito, kasalanan mo ha. Huwag ka mag-alala. Hindi ka mamamatay kapag ako kasama mo. Manood ka sa gagawin ko mamaya ha. Nagpapasikat ka ba sa akin? Tumigil sa paglalakad si Joaquin nang makaramdam ito ng inis sa sinabi ni Dennis. Lumapit ito ng bagya at tinapik ng malakas ang balikat ng binata. Mukhang maangas ka na sa mga tinatanong mo ah. Hindi naman. Hindi ko lang maintindihan kung bakit kailangan ko makita kung paano ka papaslang ng aswang. Gusto kitang ma-expose ka agad sa aswang para mas madali kang nasasanay. Ito na rin ang magsisilbing isa sa pagsasanay mo. At saka ano? Sandali lang. Huwag ka maingay. Sandaling nakiramdam si Joaquin. Napatingin sila sa kaluwang braso niya. Umiilaw ang tattoo niya na lawin. Nanlalaki naman ang mga mata ni Dennis nang makita yon. Hindi ito makapaniwala sa hiwaga na tinataglay ni Joaquin. Teka, ano nangyayari sa braso mo? Bakit may ganyan? Parang gumagalaw yung tattoo mo tapos bakit maliwanag? Mamaya na ako magpapaliwanag. Sa ngayon, humanda ka. Nararamdaman kong papalapit sila sa atin. Ha? Sino? Yung mga aswang. Ang akala ko ba pupuntahan natin sila sa kanila? Swerte tayo ngayon. Sila na mismo ang lumalapit. Ha? Anong swerte sa ganito?
Huwag ka mag-alala. Akong bahala. Manood ka lang muna. Tumayo si Joaquin. Humina ang liwanag na nagmumula sa braso nitong may imahe ng lawin. Naglakad si Joaquin patungo sa daraanan ng mga aswang. Mga ilang sandali lang, hinarang na rin niya ang mga yon. Sino ka? Bakit mo kami inaarang? Umalis ka dyan kung ayaw mo masaktan. Gusto ko masaktan, kaya hindi ako aalis dito. Biglang pinagana ni Joaquin ang kapangyarihan mula sa imahe ng lawin. Mataas na tumalon ito. Lumapit sa harapan ng mga aswang at agad na tinaga ang isa. Sirit agad ang dugo mula sa dibdib nito. Dahil dito, sabay-sabay nang nagpalit ng anyo ang mga aswang. Sabay-sabay din yung umatake sa kanya. Pero dahil sa kapangyarihan ng imahe ng lawin sa kanyang braso, malakas ang kanyang pakiramdam. Bawat galaw ng mga nilalang ay nararamdaman niya. Kaya naman walang kahirap-hirap na naiilagan niya yon. Miss na miss ko na yung ganitong pakiramdam eh. Ang pakiramdam na makakapas lang ulit ako ng aswang. Parang nilalaro lamang ni Joaquin ang mga kalaban niya. Kahit na may kadiliman, matalas ang kanyang paningin. Para bang paningin din ng lawin ng kanyang ginagamit. Makalipas lang ng ilang minuto, kita niyang tila natatakot na sa kanya ang mga aswang. Ang iba kasing aswang ay nakahandusay na rin. Namatay na ang ilan. May iba naman na naghihingalo na rin. Pero dahil kilalang notoryo si Joaquin pagdating sa pagpuksa ng mga aswang, inubos niya ang lahat ng yon. Si Dennis naman, nanlalaki ang mga mata. Hindi niya inakala na may ganong klase ng kakayahan si Joaquin. Na para kay Dennis, kapangyarihan ng maituturing yon. Paanong gawang patayin lahat ng aswang ng mag-isa ka lang? Totoo ba nakikita ko? Ano bang meron sa mga tattoo mo sa katawan? Akala ko, nakuha mo lang yan sa kulungan eh. Ang mga tattoo na nakuha ko sa kulungan ay maliliit lang. Itong mga tattoo ko na malalaki, lahat sila, tinutulungan ako sa pakikipaglaban ko sa mga aswang noon pa. Hindi lang nakikita noon dahil dati, lumalabas lang sila kapag ginagamit ko. Dahil matagal ko silang hindi nagagamit dahil nakulong ako, palagi na silang nasa balat ko. Eh, saan mo nakuha mga yan? Pinamana lang sa akin ito nung unang bordado. Ang unang manunugis na nagsalba sa buhay ko. Kung hindi dahil sa kanya, baka napariwara na ako ngayon. Isinama niya ako sa ganitong gawain kaysa mapunta ako sa mga sindikato. Kaya nung mamatay siya, nailipat niya sa akin ang mga kapangyarihang ito nang hindi ko namamalayan. Isang umaga, gumising na lang ako na may ganito na akong kakayahan. Eh kapag namatay ka, pwede bang sa akin mo na lang ipamana yan? Isira ulo ka ba? Parang gusto mo na kaagad ako mamatay ah. Hindi naman sa ganon. Sinasabi ko lang naman na sakaling... Ha? Napalingon sila sa mga bangkay ng mga aswang nang marinig nilang meron pang isang buhay roon. Naghihingalo. Nilapitan yun ni Joaquin. Kinuha nito ang itak ni Dennis at saka itinarak sa ulo ng aswang. Bininyagan ko na ng dugo ang itak mo ah. Ang tawag dyan, basbas. Tara na. Balik na tayo? Oo, wala na tayong gagawin dito. Nauna nang naglakad ang lalaking si Joaquin. Habang naglalakad sila pabalik, hindi matigil-tigil sa kakatanong si Dennis. Hindi pa rin kasi nabubura ang pagkamangha nito sa lahat ng kanyang nasaksihan. Hanggang sa makabalik na sila sa mansyon ay daldal pa rin ng daldal ang binata. Oh, bakit nandito kayo kagad? Natapos nyo na ba ang lakad ninyo? Oo, tapos na. Sisiw pa rin. Wala ka pa rin talagang kupas. Bukas, habang sinasanay ang mga bago nating tao, puntahan mo na ang isa sa mga pinagtataguan ng mga aswang. Yung mga aswang na nanggugulo kina Don Arevalo. Tumangon na lamang si Joaquin. Nagtungo ito sa loob ng mansyon at pumunta sa malaking kusina. Kumuha ito ng maiinom at pagkain. Naupo ito sa sofa na parang wala lang nangyari. Sasama mo ba uli ako bukas? Oo, doon na tayo sasahod. Kailangan natin mapas lang ang mga aswang na sinasabi ni Mang Tadeo. Turuan mo ko. Gusto ko din makapatay ng aswang eh. Hindi na kita kailangan turuan. Kusa mo na matututunan yon sa mismong laban. Ha? Sigurado ka ba? Oo naman.
Nakikita ko ang potensyal mo. Mataas ang potensyal mong mamatay. Parang sinaulo ka naman kausap eh. Ano sinabi mo? Ay, wala. Ang sabi ko, ang galing-galing mo talaga. Wala kang katulad. Ngumisi na lamang si Joaquin. Matapos ang isang boteng iniinom, binalikan na lamang din niya ang kanyang kapatid na si Gandara. Sa mga sandaling yun ay gising pa rin ang binabae. Nagtatahi ito ng damit. Napatigil ng maramdaman na nasa pintuan na si Joaquin. Oh, kumusta ang walking? Anong walking pinagsasabi mo? Ibig kong sabihin, kumusta naman ang nilakad mo? Yun. Ayos naman. Supatembang ko, may kukwento aki sa'yo, pero huwag kang tatawa ah. O ano naman yan? Kung tungkol yan sa lalaki, wag na. Hindi, tungkol ito sa aswang. Napalingon si Joaquin sa kanyang kapatid nang marinig ang salitang yon. Pagtingin niya kay Gandara, seryoso din ang mukha nito. Walang bahid ng pagbibiro. Oy, bakit? Anong tungkol sa aswang? Yung isang friend ko, yung lolo niya kasi albularyo sa kabilang baryo. Alam mo, deads na. Dineds ng aswang daw eh. Pero na-deads daw yon sa norte. Dumalo daw ng handaan, tapos kinaumagahan, natagpuan ang katawan sa maisan, nilalangaw. Daming sugat eh. Deads na daw. Tingin mo, totoo ba mga aswangit na yon? O baka mamaya, iba naman ang tumegi doon sa lolo ni Frenny. Hindi nakasagot si Joaquin. Hindi dahil natatakot siya, kundi dahil napagtanto niya na mula nang dumating siya, parang unti-unti na rin nagpaparamdam ang mga aswang. Sa isip-isip niya, marahil alam na rin ng mga nilalang na yon na nakalaya na siya ng kulungan. Masigla ang umagang yon. Sa kabilang bakuran kasi, merong okasyon. Pero wala namang pakialam si Joaquin doon. Kahit na inaalok silang magkapatid na makisaya, ayaw na ayaw ni Joaquin. Para kasi sa kanya, pagsasayang lang ng oras sa mga okasyon na gaya ng ganon. Mas gugustuhin niya pang ilaan na lamang ang kanyang oras sa mas makabuluhan. Kagaya na lamang ng pagtuturo sa mga bagong miyembro ng kanilang organisasyon. Shala, saan ang lakad mo today, brother? Paulit-ulit ka. Maghanap nga ako ng mapagkakakitaan. Ay okay. Basta mag-iingat ka ha. Hindi porki maangas ka, hindi ka natatablan ng kamalasan. Takot lang sa akin ang kamalasan. Umiling na lamang si Joaquin. Umalis siya ng bahay para pumunta sa mansyon ni Tadeo. Pero bago yun, dinaanan na muna niya si Dennis. Magsasabay kasi ang dalawa para meron siyang kausap habang naglalakad. Ang kaso nga lang, nang dumating siya roon ay nakita niyang nakataas na naman ang boses ng matandang babae na si Luming. Binubungangaan na naman ito ang binatang si Dennis. Pagtingin ni Joaquin sa may gilid, mayroong matandang lalaki na nakatayo roon. Tingin niya, ang lalaking yon ay si Garawi, ang matandang nobyo ni Aling Luming. Hindi ka ba talaga nakakaintindi? Ang sabi ko kanina, ilabas mo na yung mga labahan. Hinintay mo pa talagang dumating ang bisita ko. Nakakaya ka talaga. Paano ko naman kasi may lalabas sa mga labahan ayaw naman akong papasukin ni Robert sa kwarto kung saan nandun yung mga labahan. Sige, magdahilan ka pa. Hindi mo na lang tanggapin na ikaw yung mali rito eh. Lumeng, hayaan mo na siya. Wala naman siya kasalanan eh. Anong hayaan, Garawi? Makupad talaga ang isang yan. Huwag mo ipagtanggol yan kasi lalong magiging tamad yan. Ang sa akin lang naman, huwag ka na makonsume kasi ikaw rin naman ang mahihirapan eh. Araw mo lang din na masisira. Pero napapahiya ako sa iyo. Nasira na ang kasisimula ko palang na araw. Hindi ka naman napahiya. Ako lang naman ito eh. At saka, pwede naman nating simulan ng araw natin ulit. O Dennis, sige na. Malis ka na muna. Palalamigin ko muna ang ulo ng lola mo. Iiling-iling na lamang si Dennis. Paglabas niya ng bakuran ay saka lamang nito nakita si Joaquin na naninigarilyo sa gilid. Oh, kanina ka ba dyan? Oo, narinig ko lang. Ba't hindi ka lumapit? Para ano?
para ipagtanggol ka ulit. Sus, matuto kang ipagtanggol ang sarili mo. Kung sa lola mo hindi ka makakapalag, kahit na alam mong tama ka, paano ka papapalag sa mga aswang? Oo na. Bakit ka ba narito? Akala ko ba gabi pa ang pagsasanay natin? Sasama ka sa akin ngayon. Buong araw tayong mawawala rito. Anong gagawin natin? Sisimulan na natin ang trabaho. Ngayon agad? Oo. Kailan mo ba gusto? Sa susunod na taon? Sige na, magbibihis lang ako. Wag na. Doon na sa mansyon. May mga damit doon. Babalik ka pa di nalintikan ka na naman. Nga no? Sige, tara. Denise, kailan pa syotaan ng lola mo yung matandang lalaki na yon? Di ko nga din alam eh. Pero ayan kasi yung sinasabi ni lola noon na labat parasite niya. Matagal silang hindi nakapagkita. Tapos, ngayong pinagtagpo ng landas, ayan, naglandian. Wala namang problema kung maglandian kahit na matatanda na eh. Kakaunting oras na lang naman meron sila sa mundo. Kaya, hayaan mo na lang sila sa bagay na yon. Pero, pakiramdam ko kasi, may kakaiba dun sa matandang lalaki na yon. Ha? Paano kakaiba? Hindi ko alam eh. Basta, kapag tumingin ako sa kanya, parang hindi ako komportableng nakikita siya. Parang gusto ko siyang patayin kahit wala naman siyang ginagawang masama sa akin. Naku, nakakatakot na yung mga naiisip mo ha. Baka mamaya bigla ka na lang managa ng tao habang naglalakad tayong dalawa ha. Sira ulo. Tara na nga. Sabay nang naglakad ang dalawa. Ilang sandali lamang ay nakarating na rin sila sa mansyon. Pagkatapos makuha ang mga gamit sa mansyon, lumarga na rin sila para puntahan ang isa sa mga pinagtataguan ng mga aswang. Ang kaso nga lang, hindi na nila yun nakita pa. Nakatunog na ang mga aswang kaya dali-daling lumipat ng bagong tataguan. Mas nahirapan na sila sa mga sumunod na araw. Kahit na anong gawin nilang paghahanap sa sulok ng kagubatan ay wala na silang makita. Kaya naman inilaan na lamang nila ang kanilang oras sa pagsasanay. Stop! Gusto ko pang mag-practice habang katapat siya. Ako rin! Kailangan nyo nang tumigil. Alam nyo kung bakit? Bakit? Ano ba problema? Walang problema. Sa katunayan, wala na kayong problema. Kuha nyo na ang mga itinuro namin ni Joaquin. Tama. Tama si Mang Tadeo. Handang-handa na kayo sa mga gagawin nating misyon. Nagbunga na rin ang halos 3 linggo ninyong pagsasanay. So, kailan tayo makikipaglaban sa mga aswang? Kunwari ka pa. Ang gusto mo lang talagang itanong kailan ang sahod? Manahimik ka nga. Di na kita inaano dyan ha. Lumapit si Joaquin sa dalawa at pasimpleng tinapik sa dibdib ang mga yon. Naparay na lamang si Lolong at Dennis. Kung ganyan pa rin kayo sa kalagitnaan ng misyon natin, pababayaan ko kayo mamatay. Tama na ang kakaganyan nyo ha. Ang mabuti pa, ihanda na ninyo ang ibang kasamahan ninyo. Lolong, nasaan ang mga bata-bata mo? Wala ni, natakot. Ayaw na nilang sumama. Mga tarantado pala mga yan eh. Ilang linggo naming tinuruan sabay hindi nasasama. Kapag nakita ko lang sa daan ng mga yan, lulumpuhin ko yung mga yan eh. Lumpuin mo na. Wala na rin naman akong pakialam sa kanila eh. Walang choice. 3 na muna kayong lalarga mamaya. Ha? 3 lang? Sigurado kayo? O bakit? Natatakot ka ba? Ako? Baka ikaw? Sige na, kilos na. Aalis na rin tayo kaagad. Mang Tadeo, pasunurin mo na lang yung ibang mga bago kapag nakarating na sila rito ha. Hindi kami pwede magsayang ng oras eh. Baka makalis na naman yung mga aswang na yon. O sige, mag-iingat kayong 3. Bumalik kayong kumpleto ha. Kahit na kulang ang kanilang bilang, hindi na nila inatrasan ang kanilang misyon. Kahit na papaano, kampante naman si Joaquin na magagawa na rin siyang tulungan ng dalawa. Malaki na kasi ang pinagbago ni Lolong at Dennis pagdating sa paghawak ng sandata. Boss, sigurado ba na sa bayan talaga nagtatago yung mga aswang? Hindi ba sabi nila, ang mga aswang hindi tumitira sa mga matataong lugar? Sabi nila yon. Maniwala ka sa sabi ko.
Napapaisip lang ako kung gaano ba sila karami. Kakayanin ba talaga natin silang 3? Nakita mo na kung paano ako lumaban, Dennis, di ba? Ikaw. Alam nga namang ikaw ang lahat ng papas lang habang kami nasa gilid lang. Ayos, easy money yun. Kung kinakailangan na gawin ang bagay na yan, gagawin ko. Pero hanggat kaya niyo akong tulungan, tulungan niyo ako. Lahat ng bagay may hangganan. Kaya hindi ko masisiguro na hanggang dulo mahusay ako. Napasang-ayon na lamang din ang dalawa. Maya-maya lang din ay nakasakay na rin sila sa jeep patungo sa bayan. Ilang minuto lang ang nakalipas ay nakarating na rin sila. Kahit na 8:00 na ng gabi, marami-rami pa rin silang nakikitang tao. Joaquin, paano malalaman kung aswang na ba yung kaharap natin o hindi? Kapag naiilang sa atin, lalayo ang mga aswang kapag naramdaman nilang merong mga manunugi sa paligid. Kaya nga bago pa nila maramdaman, dapat maunahan na natin sila. Yun lang talaga ang paraan para malaman na aswang ang nasa paligid? Oo, hindi naman ako albularyo kaya hindi ko rin naman kabisado. Yung kapangyarihan mo, yung mga tattoo mo, hindi ka ba tinutulungan ng mga yan para malaman mo man lang kung may mga aswang nga sa paligid? Hindi. Kalakasan lang ang meron sila, hindi kamalayan. Nanahimik na lamang sila sa mga sumunod na sandali. Bago sila sumabak sa tunay na laban, dumaan na muna sila sa isang tindahan at saka nanigarilyo. Makalipas lang ang ilang minuto, nilakad na nila ang isang paupahan na di umano ay doon naglulungga ang ibang aswang. Diyan sa paupahan na yan, nasa loob ang mga salot. Anong gagawin natin? Kumalma muna kayo. Kailangan nating magpanggap muna ng mga simpleng tao lang. Lalapit tayo. Aalamin muna natin kung gaano sila karami. Huminga ng malalim si Lolong at Dennis. Nang nasa harapan na sila ng malaking paupahan, may nakasalubong silang isang lalaki. Napatingin yun sa kanilang harapan. Nagtataka habang nakatingin sa kanila. Oh, nailang. Malamang aswang yan. Bago pa makatakbo ang lalaking yon, hinugot na ni Joaquin ang kanyang itak. Walang pagdadalawang isip nitong hinugupit sa dibdib ang lalaki. Nang tama nito ay saktong nagbago ito ng anyo. Hindi pa nakontento si Joaquin. Tinarak niya agad ang itak sa dibdib ng aswang. Hindi ba tayo rito mababalita o malalagay sa dyaryo? Baka mamaya dami mo pang satsat. Pasukin na natin tong paupahan na to. Nauna nang naglakad si Joaquin, pinasok na nito ang paupahan. Sa hagdanan pa lang, naririnig na niyang umaangil ang ibang aswang na naroon. Nung mga sandaling yon, ganadong-ganado na ang binata. Nararamdaman na rin niyang nag-iinit na ang mga burda niya sa katawan. Tila ba nag-uudyok ang mga yon na lagasin niya ang lahat ng naroon. Lahat na makikita nyo, patayin nyo! Paano kung taong iba sa kanila? Hindi ganyan umangil ang tao. Bilis! Pagsipa nila sa pinto, nakita nila ang dalawang aswang, babae at lalaki, magkapatong. Hindi na nagsayang ng oras ang lalaking si Joaquin. Pinagpapapas lang niya ang mga nilalang na yon. Wala siyang awa, walang pakundangan. Dito na nakita ni Lolong at Dennis ang tila pagiging mabangis at brutal ni Joaquin. Wala silang makitang takot sa mukha ng binata. Sa halip, kaligayahan ang imaheng mailalarawan nila sa kung gaano kalapad ang ngiti ni Joaquin. Ayan na sila! Bumara sa pasilyo ang mga aswang. Pero dahil hindi umatras si Joaquin, napilitan na lamang ang dalawa na pumalag. Pinagana ni Joaquin ang kapangyarihan ng lawin. Umilaw ang imahe ng lawin sa kanyang braso. Mabilis siyang nakalapit sa mga aswang at agad niya itong pinagtatataga at pinagsasasaksak ng kanyang itak. Sa isang iglap lang, 5 aswang kagad ang bumulagta. Ganito, kung sino ang mas maraming mapapatay na aswang sa inyong dalawa, may dagdag na sahod. Ngumisi at napailing na lamang si Joaquin. Lumabas na sila ng paupahan nang makitang nagsilayasan na ang mga aswang. Nagsisigawan na rin ang mga ibang tao na nakakita sa mga nilalang na yun. Agad naman nilang hinabol ang mga aswang hanggang sa makarating sila sa isang bakanting lote. Naroon ang mga aswang. Hindi lang 5,
kundi nasa 10 aswang ang naroon. Tila hinihintay lamang sila ng mga yun para kalabanin sila. Lolong, Dennis, kayo na dyan ha? Eh ikaw, anong gagawin mo? Wala, manunood. Nakarami na ako eh. Kaya kayo naman. Ano, sasahod lang kayo ng walang ginagawa? Akala ko kapag kaya lang naming tumulong. Kaya nyo naman na ngayon eh. Pakita nyo sa akin para di ako madismaya. Pambira naman oh. Manunugis na kayo ngayon. Hindi na kayo mga tambay lang. Kung sino makakaraming patay ng aswang, ako mismo magdadagdag ng sahod nyo. Bilis na! Inilabas ni Joaquin ang kanyang sigarilyo at saka umupo sa gilid para itong manonood lang ng pangkaraniwang away sa kanto. Huwag ka na magreklamo. Dito natin mapapatunayan kung sino talaga totoong matapang. Sige, yanda mo yung sarili mo. Kasi sa ating dalawa, ikaw ang uuwing nakakahon. Hoy, mga siraulo, magkakampi kayo dyan ha. Hindi kayo magkalaban. Hindi na tumugon pa ang 2 lalaki. Agad na rin nilang hinarap ang mga aswang. Lumusob ang mga yon. Pinalibutan ng 2 lalaki. Pero dahil nga may mga natutunan na rin naman ito sa pakikipaglaban, kahit na papaano nagagawa ni Dennis at Lolong na makapalag. Tinatamaan nila ang kanilang kalaban, habang sila wala man lang galos kahit na isa. Oh, nakakadalawa na ako ha. Ako naman, nakakatatlo na. 3 na. Kung ganun, makakarami ako. Naunang lumusob ang lalaking si Lolong. Pumagitna ito sa mga aswang at agad na nagpakita ng mga magagandang galaw. Nasaksak nito ang isang aswang. Malapad ang ngiti nitong humarap kay Dennis. Pangatlo na rin ako. Uy, sa likuran mo! Nakatakbo agad si Dennis. Tinaga niya ang aswang at saka sinaksak din ng itak sa tiyan. Ang 4 na ako! Oh, nalalagya ka ano? Kunwari, liligtas mo ako pero inago mo lang sa akin yun. Uy, pasalamat ka na lang kasi napatay ko. Kung hindi, ikaw saan napatay ngayon? Wow, di salamat. Tingnan mo tong mga tangang to oh. Sa kanilang pagtatalo, hindi na namalayan ni Dennis at Lolong na meron ng isang aswang sa gilid nila. Kinalmot sila ng nilalang na yun at tinamaan nito si Dennis sa balikat, habang si Lolong naman ay nakailag. Oh, ayos ka lang? Anong tingin mo? Buti nga sa'yo. Tumayo na si Joaquin ng mga sandaling yun. Nararamdaman niya na wala ng patutunguhan ang ginagawa ng dalawa. Kaya naman hindi na rin siya nagsayang ng pagkakataon. Pinagana naman niya ang imahe ng ahas sa kanyang kabilang braso. Humaba ang kanyang kuko. Isa-isa niyang pinagkakakalmot ang mga aswang na yon. Dahil sa kamandag na meron ng kanyang kuko, agad na namatay ang mga natitirang aswang. Nagkulay itim ang balat ng mga yon nang dahil sa laso na meron ng ahas. Ang daya mo naman. Akala ko ba magpaparamihan kami ng mapapatay? Inubos mo eh. Para kayong mga tanga eh. Magkakampi kayo pero nagtatalo kayo sa gitna ng laban. Kung hindi ako nakialam, kalaunan matatalo kayo ng mga mabababang uri ng aswang na yan. Pasensya na. Walang magagawang pasensya na yan. Sa susunod, ayoko ng ganun ha. Ikaw naman kasi, imbis na wala kaming pagtatalunan, sinabi mo pa na magparamihan kami ng mapapatay. Nagkaroon tuloy kami ng dahilan para makipagkumpetensya sa isa't isa. Oo nga naman. O sige, sa susunod, hindi na. Kaya gusto kong umayos na kayo ha. Mas malalakas na aswang na ang pwede natin makalaban sa mga susunod na araw. Ito mga aswang na to, tauhan lang sila ng mga pinapadali ng mga kliyente natin. Inisa-isa ni Joaquin kung meron pang buhay sa mga yon. Nang masigurong lahat ay hindi na humihinga, nilisan nila ang lugar na parang walang nangyari. Kinaumaga na nila nalaman na ang paupahan pala na yon ay para talaga sa mga aswang. Mga aswang lamang ang naninirahan doon at ang mismong may-ari ng paupahan ay aswang din. Sa natuklasan nilang yon, nababahala si Joaquin. Isang patunay lamang kasi yon na ang mga aswang ay nagiging kampante na rin sa lipunan ng mga tao. Ibig sabihin, unti-unti na silang gumagawa ng hakbang para masakop ang mga tao. Umuwi na lamang sila sa mansyon. Wala si Mang Tadeo nang dumating sila roon. Kaya naman, kanya-kanyang asikaso na lamang sila sa mga sarili nila. Makalipas ang ilang minuto, magkakasama silang tumambay sa balkonahe ng mansyon.
nagkakape. Tamang relax matapos makipagpatayan sa mababangis na nilalang. Di mo naman sinabi sa akin, boss, na may kapangyarihan ka pala. Sa pelikula ko lang napapanood yung mga ganyan eh. Angas mo, boss, ha? Huwag mo nga akong tinatawag na boss. Hindi ako amo rito, no? Pero ikaw ang pinakamalakas eh. Angas mo kaya. Paano ka ba nagkaroon ng ganyan? Nakwento ko na to kay Dennis. Sa kanya mo na lang tanungin. Uy, Dennis, sabihin mo naman sa akin, oh. Tsaka na, natamad ako magkwento. Walaan mo na lang. Kung talaga kahit kailan, wala kang pakisama. Ikaw yung walang pakisama, no? Baka nakakalimutan mo. Tagal mo akong binubuli, ha? Ano ka ba? Tagal na nun, oh. Humingi na nga ako ng tawad sa'yo, eh. Di ka ba maka-move on? Wala akong sinasabi na pinatawad na kita, no? Hoy, kayong dalawa, magkakampi na kayo mula ngayon. Magkasama na kayo sa trabaho. At tandaan nyo, hindi lang natin to ginagawa para sa pera, ha? Ginagawa na rin natin to para sa mga taong mahal natin at sa mga taong pilit nating hinihiwalay sa kapahamakan. Ang mga aswang na kinakalaban natin, sila ang magiging dahilan kung bakit magkakaroon ng kamatayan sa baryong to. Kaya kayong dalawa, sanayin nyo ng tingnan ng mga sarili nyo na bilang magkakampi. Kalimutan nyo na muna yung nakaraan. Saka na kayo magsuntukan kapag tapos na natin ang problemang ito. Joaquin, tatanong ko lang. May ideya na ba kayo kung sino yung tinuturing na pinuno ng mga aswang? Sa dami na ng napatay at nanakawan nilang mga negosyante, malamang sa malamang mahihirapan kaming malaman kung sino siya. Iba ang galawan ng aswang kapag may pera. Sinasabi mo bang nakakaroon din sila ng koneksyon sa mga matataas na tao? Hindi malabo. Kaya nga hindi ito magiging madali. Lalo na ngayon, 3 pa lang tayong lumalaban. Wala pang ibang inaasahan natin na makakasama natin. Alam nyo, sa totoo lang, duwag talaga akong tao eh. Kaya ako naging bully. Kasi yun yung paraan ko para itago kung gaano ko kaduwag. Kaya nga ngayon, kahit na iniwan ako ng mga barkada ko sa labang ito, hindi ako matras eh. Kasi gusto kong malagpasan yung kaduwagan ko. Unang tingin ko pa lang sa'yo, alam ko na ikaw yung tipo ng taong hindi makakapalag sa mas malakas. Pero hindi kita tiningnan bilang mahina ah. Tama yung ginagawa mo. Tama lang na ginugusto mong lagpasan ng mga bagay na alam mong nagiging hadlang sa pag-unlad mo. Hindi ka hinaan ng kaduwagan. Ang kaduwagan ay isang parte ng buhay ng tao na maaaring maging daan para malaman mo kung gaano ka katapang. Walang matapang na matapang kaagad. Minsan, sa buhay nating lahat, naranasan nating matakot. Naranasan nating panghinaan ng loob. Pero alam nyo kung anong mahalaga dito? Yun na yung handa kang lagpasan ng mga bagay na kinatatakutan mo. Yung mga sundalo, lahat yan may kaduwagan yan bago sila humawak ng baril. Yung mga piloto, nakaramdam din yan ng pagkalula bago umere. At kahit tayo ng mga bata pa tayo, natakot muna tayo bago tayo matuli. Kasi, tao lang din tayo eh. Hindi tayo ginawang matibay kaagad. Dahil ang katibayan ay nabubuo base sa mga bagay na nararanasan at pinaniniwalaan natin. At kung maniniwala kayo palagi na kakayanin nyo mga hamon sa inyo, edi hindi kayo magiging mahina. Napatango na lamang ang 2 binata sa mga sinabi ni Joaquin. Kahit na papaano, gumaan na rin ang pakiramdam ni Lolong. Tumaas ang kanyang moral dahil sa mga magagandang salita ng kanilang narinig. Kinabukasan ng umaga na sila bumalik ng baryo. Pagdaan nila sa bahay nila Dennis, isang balita ang sumalubong sa binata. Ayon sa mga tiyuhin ni Dennis, ang kanyang lola Luming ay sumama na sa matandang lalaki na si Garawi. Nagsabi daw yun na kahit kailan, hindi na babalik sa bahay na yon. Sa madaling sabi, magsasama na sila ni Garawi. Imbis na mabahala, nawalan na lang din ng pakialam si Dennis. Kahit na kailan naman kasi, hindi naman siya pinakinggan ng pamilyang kumupkup sa kanya. Anong plano mo ngayon? Wala naman ako magagawa eh. Magkasama na sila, di bahala na sila. Oh, dito na muna ako. Uwihan ko lang muna yung kapatid ko. Tumango na lamang si Dennis. Naglakad na lang din si Joaquin patungo sa kanilang bahay. Inabutan niya si Gandara na nagluluto na ng kanilang agahan. Sabog-sabog pa ang mahaba nitong buhok. Ikaw
Morning ka na umuwi Di mo ba knows na delikado na ang life now? Kalat na ngayon ang balita, no? Yung nangyari sa bayan, maraming aswangit ang pinatay sa isang paupahan. Ang sabi ng ibang nakakita, may 3 lalaki daw na pumuksa sa mga yon. Ay nako, sino kaya yung 3 lalaki na ite? Di ba sila natakot sa mga monster? Ayos lang naman ako. Ikaw ang mag-ingat kasi hindi mo kayang protekta ng sarili mo. Haller, ako? Di ko kaya protect ang aking self? Hindi mo sure, ha? Hindi ako nakikipagbiruan ha. Seryoso ako, Gabriel. Kapag sinabi ko mag-ingat ka talaga. Okay, sabi mo Pero, ano yung gasgas sa braso mo, brother? Wala yan. Basta. Ano nga? Sige na, matutulog na muna ako. Pakigising na lang ako ng bandang 4:00 ng hapon. Naging mahimbing naman ang tulog ni Joaquin ng mga sandaling yon. Pero bandang 3:00 pa lang ay binulabog na siya. Hindi ng kanyang kapatid kung hindi si Dennis na tila natataranta. Napamura si Joaquin. Inis itong bumangon. Nakasimangot at saka nagdabog. Ano ba? Sarap ng tulog ng tao Joaquin, gumagawa na ng akbang ang mga aswang. Yung incheck na negosyante sa dulo ng baryo natin. Pinagnakawan at pinatay ng mga aswang. Kanina lang. Ha? Ano? Naalarma ang lalaki. Agad siyang napatayo. Ang balitang yun ang tila nagpagising ng kanyang natutulog na diwa. Pumunta sila sa pinangyarihan. Pero pagdating nila, hinahakot na ang bangkay ng pamilyang mayaman. Lahat ng taong naroon ay kinikilabutan. At lahat sila, walang ibang sinasabi kundi aswang ang pumaslang sa mga yon. May mga nakakita. Ang sabi nila, isang sasakyan daw yung tumigil sa harapan ng bahay ng mga incheck na yan. Tapos, bigla raw lumabas yung mga aswang. Walang nagawa yung mga gwardya Pinatay agad sila. Mabibilis daw yung mga aswang. Parang hindi tinatamaan. Yung parang nangunguna daw sa mga yun, 2 matanda. Isang matandang lalaki, isang matandang babae. Hindi nila makilala yung mukha kasi nakaan yung aswang daw Tara, pumunta tayo sa mansyon ngayon din. Kailangan na natin bumuo ng matinding plano. Pupuntahan na natin ang kuta nila kahit na tayo-tayo lang. Alam niyo na kung saan naglulungga yung mga aswang? Oo, tayo na lang ang hinihintay nila. Di ba, delikado na kakaunti lang tayo? Hindi naman sa natatakot ako Iniisip ko lang yung tsansa na manalo tayo kung mas marami sila kaysa sa atin. Wala na tayong ibang magagawa. Kailangan nating sumugal. Mas makakagawa pa ng masama ang mga aswang na yon kung hihintayin pa natin dumami tayo. Ngayon, gusto kong malaman, sasama ka pa ba? Oo naman sasama ako. Yun naman pala di pumunta na tayo sa mansyon. Wala silang sinayang na sandali. Kinausap na agad nila ang matandang si Tadeo. Sa kasamaang palad, kakaunting bilang pa rin ang grupo nila. Iilan pa lang din kasi ang mga dati nilang kasama ang nagdesisyon na bumalik. Habang ang iba naman ay hindi na talaga nagpakita. Ganun pa man, bumuo pa rin sila ng plano. Kailangan na nilang kumilos. At ang mismong araw na yon ang kanilang magiging simula. Sigurado na ba yung plano? Mamayang gabi na talaga tayo atake sa kuta ng mga aswang? Oo, wala na tayong dapat palagpasin pa. Samahan na lang natin ng dasal mamaya na sana huwag kang mamatay. Ano naman to? Para mo na rin sinabi na sana mamatay ako. Lolong, mamaya, isang tabi na muna natin kung ano man yung problema natin sa isa't isa Gusto ko magtrabaho ng maayos sa laban. Wala namang problema sa akin. Ikaw lang naman yung masyadong... Aray ko! Nagsimula ka na naman Maayos na kayo. Maglalakbay na tayo. Hapon pa lang Malayo-layo yung kinaroroonan ng kalaban natin. Akala mo ba sa norte lang? Oo, may kuta sila sa norte. Pero lagpas pa doon, meron pa. Nasa dulo ang mas malalakas. Kaya dapat handa kayo. Sige na, magsiayos na kayo. Maya-maya pa'y inihanda na rin ng mga manunugis ang kanilang mga sarili. Makulimlim na ang hapon nang umalis na sila sa mansyon. Wala pang 20 kataong kanilang bilang. Sumama na rin sa kanila ang matandang si Tadeo. Naalala ko nung araw, pumapas lang kami ng mga aswang pero walang binabayad sa amin. Ginagawa lang namin yon bilang libangan.
Hindi ko inakala ngayon na ang mga aswang na ito ang magpapayaman sa akin. Kailan ba kayo nagsimulang kumita sa pagpasilang sa mga aswang? Nung isang beses na meron akong iniligtas na mayamang matandang babae, binayaran niya ako ng pera. Tapos doon ko na naisip na pwede kong pagkakitaan ng pagpasilang sa mga aswang. Ayun, nagsunod-sunod. Hanggang sa magkaedad na ako. Naganap na lang ako ng mga tao na pwede kong turuan at gawing silang tao. Isa sa nakilala ko itong kaibigan niyong si Joaquin. Basagulero ang isang yan. Lahat ng makita niyang hindi niya gusto, binabasag niya ang muka. Basta, wala makapalag sa kanya na kahit na sino. Nang makulong yan, alam ko na talaga na maghahari yan sa loob. Ang iniisip ko nga kapag lumabas siya mas lalo siyang magiging maangas. Pero nagulat ako. Aba, bumait. Mang Tadeo naman, masyado mo naman akong pinapakilala sa kanila eh. Pero, wag kayo. Si Joaquin ang pinakamalakas na manunugis dito sa atin. Mas malakas pa siya sa akin. Kaya nga nang mawala siya sa akin ang dami nang nangyari. Wala na akong mailigtas na kliyente. Buti na nga lang marami akong naipon. Kasi kung wala, patay talaga ako sa gutom. 10 taon ding nawala si Joaquin Ang daming nangyari. Kayo po, kaya niyo pa po ba talagang lumaban ngayon? Mang Tadeo, sinasabi niya yata na matanda na kayo. Hindi, sinisiguro ko lang ang kaligtasan niya, no? Wala namang problema. Pero ang totoo, hirap na rin ako gumalaw. Pero kaya ko pa naman. Gusto ko rin namang masubukan kung kupas na ba ako o hindi. Nagpatuloy ang kanilang kwentuhan hanggang sa makarating na nga rin sila sa bungad ng tinatawag nilang Norte. Ang lugar kung saan bibihira lang ang makikitang tao na naninirahan doon. Dahil na rin sa mga usap-usapang pugad yun ng mga aswang, bumuntong hininga si Joaquin. Nakakaramdam siya ng kakaiba. Ang dating mga imahe sa katawan niya na walang pakialam, tila tumutugon sa mga mabibigat na presensya sa paligid. Joaquin, yung mga tattoo mo, kumikinang. Anong ibig sabihin yan? Ngayon ko lang din to naramdaman, pero mukhang nagbibigay sila ng babala. Kung ganon iandaan nyo na mga sarili ninyo. Paunahan na lang mamatay. Biro lang seryoso kayo masyado Mayang-maya, meron na silang natanaw na isang malaking baryo. Hindi kumukulo ang langis na kanilang daladala. Kaya nagtaka sila at tumigil na muna sa di kalayuan. Nakakapagtaka. Parang walang nangyayari sa langis Sigurado ka bang epektibo yan? O baka napeke ka na naman ng mga albularyo? Hindi. Totoo ito. Hindi to peke. Galing to sa malupit na albularyo ng Visayas. Kilala ko siya. Kaya hindi niya ako pwedeng lokohin. Hindi kaya mga uri ng aswang na talagang hindi tinatablan ng mga ganyan yan? Posible ang sinasabi mo, Dennis. Kung ganon, hindi pala tayo makakasiguro kung aswang ba o hindi ang mga nasa baryong yan. Anong gagawin natin ngayon? Di papasok pa rin tayo sa baryo. Kung sakali mang aswang ang mga nandyan, dapat lang alerto tayo. Tandaan nyo malalaman natin na aswang ang mga yan kapag muling nagparamdam ang mga burda ko sa katawan. Hindi sila nagpapigil sa ideyang baka aswang ang mga naroon. Lakas loob silang lumapit. Nang nasa bungad na sila, nakatingin sa kanila ang mga taong nasa kani-kanilang bakuran. Tila nagtataka. Tila kinikilala ang kanilang mga muka. Tingnan niyo sila Ang sasama ng tingin sa atin. Parang may mga gagawing masama Eto, handa na. Nagpaparamdam na ang mga burda ko. Nakita nilang umilaw ang tattoo ni Joaquin na ahas, lawin, palaka, pusa, musang, at maging ang nakatagong burda niya na leon ay nagliwanag na rin. Masyadong mabilis ang nangyari. Bigla na lamang silang inatake ng mga naroon. Sabay-sabay na nagpalit ng anyo. Batayan na! Kahit nakakaunti lamang ang kanilang bilang, hindi yun naging hadlang para malagay sila sa alanganin. Sa pamamagitan ng kanilang kahusayan, unti-unti nilang natatalo ang mga aswang. Dumating na sa puntong tila hindi na lumalapit ang mga naroon.
Nakakalabang tayo! Huwag kayo maging kampante! Paparating na ang iba! Mas malalakas! Naalarma na sila sa kanilang mga narinig. Pero ang mas ikinagulat ni Dennis ay ang paglitaw ni Aling Luming at Garawi sa lugar na yon. Nakangiti pang matandang babae habang nakakbay dito si Garawi. La, anong ginagawa niyo dyan? Bakit nandito kayo? Luming, hindi ko alam na talagang mahina palang pangunawa ng apo mo na yan Kaya nga inis na inis ako dyan Bakit ko pa kasi tinanggap yan Wala namang kwenta. Sabi mo sa akin, anong ibig sabihin nito, La? Ako at ang lola mo ay nagsasama na. Kami na mag-ahari sa probinsyang ito. Hindi mo pa rin gets. Kaming dalawa ay parehong aswang. Aswang? Bakit? Bakit ka nagkaganyan? Gusto ko pang humaba ang buhay ko para makasama si Garawi ng mas matagal. At mangyayari lang yon kapag naging aswang ako. Kaya pala una pa lang hindi na maganda pakiramdam ko sa syota ng lola mo, Dennis Wala na tayong magagawa sa kanya Kailangan na nating Patayin? Pati lola ko? aswang na ang lola mo. Sa trabaho natin, aswang ang mga pinapaslang natin. Dennis, kahit noong normal na tao pa lang siya, hindi ka naman niya tinrato na parang tao Hindi na siya magbabago. Kung ahayaan nating mabuhay ang isang yan, baka perwisyo pa yan. Ang dami mong satsat! Bigla na lamang lumundag na mataas sa matandang babae palapit sa kanila. Sa puntong ito, muling sumiklab na ang gulo sa pagitan ng mga manunugis at aswang. Patayan lang ang makikita sa buong paligid. Papatay na kita, Dennis! Total, kahit kailan naman hindi kita napakinabangan! La, makinig ka sa akin! Wala akong pakikinggan sa'yo! Inatake ni Aling Luming ang kanyang sariling apo. Walang ibang ginagawa si Dennis kundi ang umilag lamang. Nang makita ni Joaquin na mapapatay na ng matandang babae si Dennis, gumawa na rin ng paraan si Joaquin. Pinagana nito ang imahe ng lawin sa kanyang braso. Mabilis siyang nakalapit kay Aling Luming. Nahawakan ni Joaquin ang kamay na matanda na may mahahabang kuko. Umalis ka dyan! Walang kahirap-hirap na pinaslang ni Joaquin ang matandang babae. Itinarak niya agad ang itak sa dibdib nito ng 3 ulit. Nanlalaki ang mga mata ni Dennis. Habang ang matandang si Garawi naman ay hindi rin makapaniwala na napas lang ang kanyang minamahal. Namuo ang galit sa puso ni Garawi. Dahilan para magsimula na rin itong makapagpalit ng anyo. Mang Tadeo, Lolong, kayo na sa iba. Ako nang bahala dito sa pinuno nila. Bakit? Bakit mo pinatay si Lola? Gumisi ka na sa katotohanan. Hindi na siya ang lola mo. Kailangan mong tanggapin na hanggang sa mga puntong ito, wala kang halaga sa kanya. Huwag mong sayangin ang buhay mo para lang sa tao kagaya niya. Gumising ka! Kailangan mo... Hindi na naituloy pa ni Joaquin ang kanyang sasabihin nang maramdaman na niya si Garawi sa kanyang gilid. Dinakma siya nito at kinaladkad papasok ng kagubatan. Dahil hindi siya nakapaganda, maagang nabugbog ang kanyang katawan. Sira-sira ang damit niya dahil sa pagkakasadsad. Hindi pa nakontento matandang si Garawi. Pinagsusuntok siya ng marami sa katawan at sa muka. Sa isang iglap lang, matinding galos na kagad ang tinamo ni Joaquin. Nang makakuha ng tamang tiyempo, gegewang-gewang na nakadistansya ang binata. Pinaslang mo ang pinakamamahal kong babae! Magbabayad ka ngayon! Binabati kita! Nagawa mo akong unahan! Huwag ka lang magsalita! Tinanggal na muna ni Joaquin ang kanyang damit. Saka biglang nagliwanag ang kanyang likuran. Ang imahe ng isang leon na matagal na niyang hindi nagagamit. Alam mo bang dapat matagal ko nang naubos ang mga aswang? Ang kaso nakulong ako Tapos, ang hirap ang hanapin ng pinuno nila. Hindi ko inakala na minsan na rin pala tayo nagkaharap. Ngayon, sisiguraduhin ko na sa ating dalawa, ikaw ang mabubulok sa ilalim ng lupa. Gigil na lumapit sa kanya ang matandang aswang. Mabangis ito, mabilis. Ramdam na ramdam ni Joaquin ang puot at galit ng aswang. Pero sa mga sandaling ito, mas malakas na rin si Joaquin. Kakaiba ang lakas na binibigay sa kanya ng burdang leon sa kanyang likuran. Nagsalubong sila sa ere. Pagsuntok ni Garawi sa kanya, nailagan niya yun. Pagbagsak nila, dito na hinablot ni Joaquin ang ulo na matanda. Malakas niya itong isinubsob sa lupa.
Pinalabas din ni Joaquin ang kanyang kuko na tila kasing talim ng saliyon. Kinalmot niya si Garawi at tinamaan yun sa dibdib. Agad itong napadistansya. Pero hindi man lang ito nabahala kahit tumatagas na ang dugo nito. Akala mo magpapatalo ko sa'yo? Hindi! Mas lalong bumilis sa matandang aswang. Kumpara sa mga naunang minuto, mas mabilis at maliksi na ito kung kumilos. Maya-maya pa, tinamaan na rin siya ng aswang sa kaliwang braso. Paglingon niya sa likuran, kinalmot din siya nito sa likod. Naramdaman niya ang sakit. Hindi niya may kakailayon dahil napansin din yun ng kanyang kalaban. Kulang pa yan! Kulang pa yan para sa ginawa mong pagpigil sa pagmamahalan naming dalawa! Wala kang karapatang magmahal kung puro kasamaan lang ang ginagawa mo. Marami ka ng pinatay na negosyante. Ikaw ang magbabayad ngayong gabi. Itaga mo yan sa bato! Umilaw ang mata ni Joaquin. Lumabas din ang mga buhok sa kanyang katawan. Humaba ang mga kuko niya at nagkaroon din siya ng buntot. Sa mga puntong ito, ramdam na ni Joaquin ang kapangyarihan ng isang leon. Bago ka mawala sa mundong ito, gusto ko lang magpakilala. Ako si Joaquin. Ako si Joaquin Bordado, ang mortal na maghahatid sa iyo sa impyerno! Nagulat na lamang si Garawi nang biglang makarating na agad si Joaquin sa kanyang likuran. Hindi na nakailag ang matandang lalaki. Tinarak na ni Joaquin ang mahahaba niyang kuko. Hindi pa ito nakontento at kinalmot niya pa yon sa bandang balikat. Sa mga sandaling yon, tila nawala ang angas ng kalaban ni Joaquin. Nabahala ito para sa sariling kaligtasan. Naramdaman ni Garawi kung gaano kalayo ang agwat nila ni Joaquin. Anong klaseng nilalang ka? Ako magiging hatol mo ngayong gabi, aswang. Ihatid na kita kung saan ka man dapat naroon. Mas sumaba pa ang kuko ni Joaquin sa mga sandaling yon. Mabilis itong nakalapit. Agad namang itinarak ni Joaquin ang kanyang mahahabang kuko sa mismong dibdib ni Garawi. Wala nang nagawa ang matandang lalaki dahil sa kakaiba niyang bilis. At sa mga sandaling yon, tuluyan na ngang natalo ang matandang aswang. Marami itong napaluhod. Hanggang sa napahiga na sa lupa habang sumusuka ng itim na dugo. Hanggang dito na lang ang kasamaan mo. Magpaalam ka na sa mundong ito. Maya-maya pa'y tuluyan na ngang nalagutan ng hininga ang aswang. Bumuntong hininga na lamang si Joaquin. Bigla niyang naramdaman ng panghihina. Sa paggamit niya kasi sa pinakamalakas niyang burda sa katawan, tila hinigop din ito ang kalakasan niya. Sinasabi ko na nga, be. Napahiga na lang din siya sa lupa. Nakaramdam siya ng pagkahilo hanggang sa tuluyan na nga siyang nawala ng malay. Nang magising siya ay nakabalik na sila sa mansyon. Umaga na, tapos na rin ang laban. At ayon kay Mang Tadeo, natalo na rin nila ang mga aswang. Nakabalik naman na ang lakas ni Joaquin ng mga sandaling yon. Kinaya na niya ulit makabangon at makapaglakad na maayos. Nasaan si Dennis? Kagabi pa yun umuwi. Di nga kami kinikibo eh. Saan ka naman pupunta? Kakabalik lang ng lakas mo Magpahinga ka na muna. Oo nga, tsaka natalo na natin ang mga aswang. Siguro naman, ayos lang na magdiwang tayo, no? Sige na, mauna na kayo. Kailangan kong kausapin si Dennis. Lumabas ng bahay ang lalaki. Umuwi siya sa kanilang baryo at agad din naman niyang nakita si Dennis na naglalakad. Hinabol niya ito at tinapik sa balikat. Dennis, patawarin mo ako sa ginawa ko Pero sana, maintindihan mo na kung hindi ko yung ginawa, ikaw naman ang namatay. Joaquin, di naman ako galit sa iyo Wala akong samaan ng loob. Malungkot ako kasi tama ka Kailangan kong tanggapin na kailangan mawala si Lola. Alam mo, Lola ko pa rin siya Kahit ganun siya sa akin. May pagmamahal pa rin ako sa kanya. Pero siguro nga, may mga taong kailangan na lang din nating kalimutan para makausad tayo. Unti-unti kong tatanggapin ang mga nangyari. Huwag kang mag-alala, kakayanin ko rin naman to O yun naman pala Tara, sumama ka na sa akin. Mamaya may pahanda si Mang Tadeo sa mansyon. Salo-salo. Sige,
Gutom na rin kasi ako eh. Aalis na sana ang dalawa nang biglang dumating naman ang Becky na si Gandara. Hinarang sila nitong dalawa. Oy, buti naman nakita ko kayong dalawa, no? Diyos ko naman to. Tulungan niyo naman muna, Kes, magbuhat ng bigas. Visit ka, kuya, ha? Di mo naman sinabi na ngayon darating mga bigas na binili mo. Ay, oo nga pala. Tara, tulungan nga muna natin tong taong to. Kailan mo aaminin sa kanya yung tungkol sa pagiging manunugis mo? Kapag nalaman niya, saka ako aamin. Ay, wow! Nakwentuhan pa ang mga person. Hoy, gora na as, no? Nauna nang naglakad ang Becky na si Gandara. Napapangiti na lamang si Joaquin at Dennis. Mula nang matalo nila ang mga aswang, itinuon na ni Joaquin ang buhay niya sa pag-aalaga at pag-aasikaso sa kanyang kapatid. Wala siyang pakialam kung ano ang kasarian nito. Nangako siya sa harapan ng puntod ng kanilang ina na kahit na anong mangyari, siya ang taong poprotekta kay Gandara. Hinding-hindi niya ito hahayaang masaktan ng kung sino, lalong-lalo na ng mga aswang. Wakas,